Isipin mong nakatali ka sa isang trabahong walang bayad, walang benepisyo, at kahit mamatay ka pa, kailangan mo pa ring mag-clock in kinabukasan. Iyan ang kapalaran ng mga bayani sa mundong ito, dahil gaano man karaming beses silang mamatay sa labanan, patuloy silang binubuhay muli at pinipilit na magpatuloy sa pakikipaglaban. Si Dada ay isa sa mga bayaning iyon, at kasalukuyang tumatakbo siya sa kagubatan habang hinahabol ng isang grupo ng mga kabalyero. Hinahabol siya ng mga kabalyero dahil ninakaw niya lang ang isang kabaong mula sa kanila, pero mayroon din palang grupo ng mga demonyong diwata sa lugar, at mas nakakatakot ang mga diwata kaysa sa mga kabalyero. Habang ginagawang pagkain ng halimaw ang mga kabalyero, sinubukan ni Dada na tumakas, pero maikli at mataba ang kanyang mga binti, kaya hindi siya nakalayo bago siya naabutan ng isa sa mga diwata at tinambas sa lupa. Nagsimulang magpanik si Dada at sumigaw para sa tulong dahil ayaw niyang maging merienda, at sa swerte niya, sa huling segundo, ang kanyang kasama. Si Xylo ay bumagsak mula sa langit at sinaksak ang halimaw sa ulo. Nagpapasalamat si Dada na buhay pa siya, pero tila natuhag siya habang tumatakas para sa kanyang buhay, at masakit talaga, kaya hindi pa siya handang harapin ang lahat ng iyon. Sinabi niya kay Xylo na patayin na lang siya dahil bubuhayin naman siya ng simbahan pabalik sa base, pero sinuntok siya ni Xylo sa mukha at sinabihang tigilan ang pag-iisip ng ganoon. Walang pakialam ang simbahan kung mamatay sila dahil palagi nilang mailalabas ang kanilang mga kaluluwa mula sa impyerno at may lalagay sa mga bagong katawan, ngunit pagkatapos ng bawat kamatayan at muling pagkabuhay, unti-unting nabubura ang mga alaala ng iyong kaluluwa, at sa huli, makakalimutan mo kung sino ka. Natanto ni Dada na tama si Xylo, kaya pumayag siyang gamutin ni Xylo ang kanyang sugat, gaano man ito kasakit. Ilang sandali pa, maayos na ang lahat kay Dada, pero sa sandaling iyon, napansin ni Xylo ang kabaong doon, at tuluyan ang nag-sink in sa kanya na may ginawang talagang katangahan si Dada. Hinahabol siya dahil ninakaw niya ang kanyang kabaong, pero hindi maintindihan ni Xylo kung bakit pa magsusumikap si Dada na magnakaw ng ganitong bagay mula sa mga kabalyero. Humihingi ng paumanhin si Dada at sinasabing hindi siya sigurado kung bakit niya ginawa yon. Nakita lang niya ang mga kabalyero na nagdadala ng kabaong at naisip niya, siguro kaya kung nakawin yan, at bago pa niya namalayan, tumatakbo na siya sa kagubatan dala ang kabaong. Kailangan ni Xylo ang buong lakas ng pagpipigil sa sarili niya para hindi hiwain ang lalamunan ni Dada pagkatapos ng ganoong stunt, pero nagmamakaawa si Dada na huwag na lang pansinin dahil, sa pinakamasamang senaryo, maibabalik lang nila ang kabaong, at babalik sa normal ang lahat. Hindi naman na lalo pang lalala ang sitwasyon nila, kahit ano paman. Gayunpaman, nang pumunta sila sa kabaong para tingnan ito, napagtanto nila na mas lalo pang lumala ang kanilang sitwasyon. Masama na nga ang pagnanakaw ni Dada ng kabaong, pero may bangkay ng babae sa loob nito, at mukhang mahalaga talaga siya, kaya siguradong magagalit ng husto ang HQ tungkol dito. Akala ni Dada ay dapat siyang maging maharlika, pero alam ni Xylo na ang batang babae ay hindi man lang tao, isa siyang diyosa. Hindi siya agad naniwala kay Dada dahil naaalala niya na ang mga diyosa ay mga sandatang nilikha upang talunin ang mga Demon Lord, at palagi silang mukhang malalaking bukol ng bakal, hindi maliliit na batang babae, ngunit sigurado si Xylo na ang batang ito ay isa sa kanila. Sa sandaling iyon, narinig ng dalawa ang tunog ng busina sa malapit, kaya pumunta sila para tingnan ito, ngunit sinabi ni Xylo kay Dada na iwan ang diyosa. Ang tunog ay nagmula sa isang grupo ng mga kabalyero sa malapit na lambak, at tiyak na pinapatay sila doon. At sa buong oras, nanunood si Xylo habang iniisip, ang galing naman. Hindi naman ako yon. Naging pabaya ang mga kabalyero habang sumusulong, kaya naman madali silang nahulog sa patibong ng mga diwata. Pero kahit kasalanan nila, hindi lang basta-basta makakapagmasid si Xylo habang namamatay sila. Sa personal, wala siyang pakialam sa mga kabalyero, pero may ilan pa sa kanila na buhay doon sa ibaba, at ang opisyal niyang misyon sa pagkakataong ito ay tiyakin na hindi bababa sa kalahati ng mga kabalyerong hari sa lugar ang makaligtas, kaya ang pagliligtas sa mga lalaking ito ay makakatulong sa kanya na maabot ang kanyang kota. Gayunpaman, habang malapit na siyang tumalon, narinig nila ni Dada ang isang boses mula sa likuran nila. Siya ang Diyos ang babae mula sa kabaong, at mukhang buhay na buhay siya, pero ang makita siya ay talagang nakakainis kay Xylo.
Narinig niya ang sinabi nito tungkol sa pagliligtas sa mga kabalyero, at sa palagay niya ay magandang layunin iyon, kaya inalok niya ang kanyang kapangyarihan upang tiyakin ang tagumpay nito. Ngunit kapalit nito, kailangan niyang magbayad ng mataas na halaga. Gusto niyang tawagin siyang mabait na babae at tapikin ang ulo niya pagkatapos niyang matapos. Tila, ang mga diyosa ay dinisenyo na may napakalaking pagnanais para sa pagmamahal at pagkilala. Marahil bilang paraan upang kontrolin sila, ngunit tila walang pakialam si Teorita at sinasabing ang kanyang layunin ay tulungan ang kanyang piniling amo sa anumang paraan na kaya niya, at nangangahulugan iyon na handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay upang matulungan si Xylo kung kinakailangan, ngunit ang kakulangan ng pagpapahalaga sa sarili ay bahagi ng dahilan kung bakit galit na galit siya sa mga diyosa. Tumalon siya mula sa bangin at sinabing siya na mismo ang bahala dahil hindi niya gustong umasa sa kapangyarihan ng isang diyosa, pero kailangan pa rin niya ang kakayahan ni Dada sa pagmamasid, kaya pinakiusapan niya itong ituro ang direksyon ng mga kabalyero. Talagang ayaw makisali ni Dada, pero may kota siyang kailangang matugunan, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod. Habang bumababa si Xylo sa bangin patungo sa mga kabalyero, bigla niyang napagtanto na nasa likod niya lang si Teorita, at tinanong niya kung bakit siya narito. Sabi niya halata naman na gusto niyang protektahan ang kanyang kabalyero, pero sabi naman ng kabalyero, hindi niya kailangan ang tulong niya, at pagkakita niya sa isang diwata, binigyan niya ng liwanag at init na mahika ang isang punyal bago ito itinapon at nagdulot ng malaking pagsabog. Habang ginagawa lang ni Kivia ang kanyang makakaya para makasabay. Sa pagtatapos ng labanan, lahat ng halimaw ay natalo na, ngunit habang nagpapasalamat sa tulong ang mga kabalyero sa simula, nang mapagtanto nila na isa siya sa mga sinumpaang bayani, ganap na nagbago ang kanilang saloobin. Sa tingin nila ay isang kahihiyan na sila ay nailigtas ng isang tulad ni Xylo, at isa sa kanila ay itinutok pa ang espada sa kanya, na tila napakabobo dahil alam nilang lahat na si Xylo ang pinakamalakas na tao dito. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng balita si Xylo na nagpa siya ang pangunahing unit ng mga banal na kabalyero na gumawa ng huling pagtatanggol malapit sa ilog upang pigilan ang sumusulong na mga demonyo, na sa teorya ay tila makatuwiran, ngunit kung hindi mo pa napapansin, karamihan sa mga kabalyero ay ganap na walang silbi laban sa mga demonyo, kaya walang paraan na mapipigilan nila ang buong hukbo ng mga halimaw. Parang sentensya na sa kamatayan, at karaniwan ay walang pakialam si Xylo sa mangyayari sa isang grupo ng mga mayabang na kabalyero, pero kung masyadong marami sa kanila ang mamamatay ng sabay-sabay, masasabing bigo ang kasalukuyang grupo ng bayani, at siya ay pahihirapan sa susunod na muling mabuhay. Hindi niya maaaring mangyari iyon, kaya naghahanda siyang pumunta upang iligtas ang pangunahing unit bago sila tuluyang mapuksa. Samantala, sa harapang linya, nakasalubong lang ng grupo na pinamumunuan ni Komandante Kivia ang hukbo ng mga demonyo, kaya inihanda nila ang kanilang mga sibat na kidlat, at sa kanilang kabutihang palad, nagawa nilang patayin ang unang ilang alon ng mga halimaw, ngunit marami pa rin ang natitira, kaya maaga man o huli, malalamangan sila. Sa kabutihang palad, dumating si Xylo sa tamang oras upang iligtas sila. Well, actually, marami nang namatay na mga kabalyero, kaya hindi ko masasabing saktong oras ang pagdating niya, pero at least nandito siya, at mas mahusay siya kaysa sa mga walang kwentang kabalyerong ito, kaya madali niyang kaya ang kasalukuyang alon ng mga halimaw, at ang mga kabalyero ay namangha sa hindi kapani-pani walang pagpapakita ng kapangyarihan. Lumapit si Commander Kivia kay Xylo, at bagaman nagpapasalamat siya sa tulong nito, medyo nagdududa rin siya sa katotohanang bigla na lang lumitaw sa larangan ng digmaan ang isang hindi kilalang mandirigma. Sa sandaling iyon, naabutan ni Teorita si Xylo, at nagagalit siya dahil sinubukan na naman itong iwanan siya. Kinikilala ni Kivia si Raida bilang diyosa na dapat sana ay dinala sa Goltol, at ngayon ay lalo pa siyang nagdududa kay Xylo dahil sa palagay niya ay inatake nito ang grupo ng mga nagbabantay upang nakawin si Raida. Ipinaliwanag ni Xylo na malamang patay na ang mga kabalyerong nag-e-escort kay Raida, pero hindi niya kasalanan iyon, at bukod pa rito, wala siyang interes na makipagkasundo sa isang diyosa. Ito pa rin si Kivia at humihingi ng tamang paliwanag, pero gaano man kagustuhan ni Xylo na ipaliwanag sa kanya ang lahat ng detalye, wala silang oras para dyan dahil papalapit na ang Demon Lord. Habang sumusulong ang Demon Lord, ang kagubatan sa paligid nito ay nasisire ng salot ng demonyo, ginagawang halimaw ang mga hayop,
At ang makakita ng napakaraming demonyo na sabay-sabay na papalapit ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot para sa mga tropa, kaya nawawalan sila ng lakas ng loob at impulsibong nagpaputok kahit na binabalaan sila ni Kivia na huwag gawin iyon. Lumabas na isa iyon sa pinakamasamang pagkakamaling nagawa nila, dahil ang Demon Lord na ito ay may force field na hindi lang humaharang sa mga atake, kundi ibinabalik din ang pinsala sa kanila, kaya malaking bahagi ng mga banal na kabalyero ay napuksa. Habang patuloy pa rin ang pag-usad ng mga demonyo, sinabi ni Xylo kay Kivia na talo na ang laban na ito, kaya dapat na silang lahat umatras habang may pagkakataon pa. Gayunpaman, kahit alam ni Kivia na siya ang tama, tumanggi pa rin siyang umatras. Sinabi ni Xylo sa kanya na mamamatay siya kung mananatili siya rito, at ang tanging dahilan kung bakit siya dumating ay dahil may utos siya na suportahan ang kanilang pag-urong. Sa sandaling marinig ni Kivia ang sinabi niya, napagtanto niya na isa siya sa mga bayaning ipinadala mula sa punong tanggapan, kaya sinabi niya sa kanya na bilang commander sa lugar, siya ang may huling pasya sa gagawin ng tropa, at para sa karangalan nila, isasakripisyo nila ang kanilang buhay sa larangan ng digmaan ngayong araw. Gayunpaman, walang pakialam si Xylo sa babong karangalan ni Kivia dahil hindi niya matiis ang mga taong kusang nagtatapo ng kanilang buhay ng ganito. Ngunit habang nagtatalo sila ni Kivia, biglang nagsimula ang pag-atake ng Demon Lord. 12-dosenang egg sacs ang bumuhos sa dalampasigan, at sa isang iglap, ang buong grupo ay nalampasan ng mga halimaw. Ginagawa ni Xylo ang lahat ng makakaya niya para mapanatili silang malayo, pero nauubusan na siya ng mga palaso na itatapon, at hindi naman gumaganda ang sitwasyon. Biglang, ilang halimaw ang nagtungo sa mga kanyan ng kidlat at nagdulot ng malaking pagsabog sa larangan ng digmaan na nagbabagsak kay Xylo. Sa oras na magkamalay si Xylo, ang tanging nakikita niya ay si Rita na nakahandusay sa lupa sa tapat niya, at nagmamakaawa ito sa kanya na gamitin ang kapangyarihan nito dahil ito lang ang paraan para mailigtas ang mga tao dito mula sa kakilakilabot na kamatayan. Alam ni Xylo na tama siya, pero sinumpa niya sa sarili na hindi na siya muling gagamit ng kapangyarihan ng isang diyosa, kaya sa halip, sinimulan niyang tawagin si Kivia at sumigaw na makipagkasundo kay Rita sa kanyang lugar. Gayunpaman, ilang sandali lang ang lumipas, nakita niya ang duguan na chest plate ni Kivia na gumugulong sa lupa, at malamang na isa na lang itong basag-basag na laman sa larangan ng digmaan sa ngayon, kaya mukhang wala na siyang pagpipilian. Sinabi niya kay Rita na handa siyang bumuo ng kontrata, at natuwa siyang marinig ito, kaya't magsisimula na sana siyang ipaliwanag ang proseso sa kanya, ngunit sinabi niya na alam na niya kung paano ito gawin. Gumawa siya ng hiwa sa likod ng kanyang kamay at iniharap ito kay Rita bilang handog, at sa sandaling halikan niya ang kanyang dugo, naramdaman niya ang pagkakaugnay sa pagitan niya at ni Rita. Ngayong nabuo na ang kasunduan, nagagawa ni Xylo na ilabas ang kapangyarihan ni Rita, kaya tinanong niya ito kung ano ang gusto nitong gawin muna. Sabi niya, magandang simulan ay ang alisin ang mga diwata na kasalukuyang nakapaligid sa kanila, kaya masayang pumayag si Rita. Bilang diyosa ng mga espada, kayang magpalabas ni Rita ng napakaraming sandata at ibuhos ang mga ito sa kanyang mga kaaway, kaya sa madaling panahon, lubos niyang nilipol ang hukbo ng mga halimaw. Talagang ipinagmamalaki ni Rita ang sarili niya at sinasabi kay Xylo na maaari na siyang magsimulang pumuri sa kanya ngayon, ngunit sinabi nito na kailangan pang maghintay ang gantimpala niya dahil may isa pang alon ng mga halimaw na patungo rito. Kinuha niya ang isa sa mga espada na ginawa ni Rita at ibinato ito sa isang halimaw, at mukhang gumagana pa rin ang kanyang kapangyarihan sa mga espada na ginawa ni Rita, kaya humingi siya sa kanya ng karagdagang bala. Unti-unti, tinatapos niya ang natitirang mga demonyo habang namanghang nanunood ang mga banal na kabalyero. Sa isang punto, nagawang mahanap ni Xylo si Kivia at nagulat siya nang makitang buhay pa ito, ngunit sana ay nalaman niya ito bago pa siya bumuo ng kontrata, pero ganoon talaga. Sinabi niya kay Kivia na kailangan niyang kunin ang kanyang mga tauhan at hanapin ang anumang demonyo na nakaligtas sa kanyang mga pagsabog bago pa sila makagawa ng mas malaking pinsala. Nainsulto si Kivia na maglakas loob ang isang bayaning hinatulan na magbigay sa kanya ng mga utos, ngunit pinaalalahanan siya ni Xylo na ito ay usapin ng buhay o kamatayan, kaya kailangan niyang isantabi ang kanyang pagmamataas at gawin ang kinakailangan upang mabuhay. Maaaring siya ay isang sinumpaang bayani, ngunit wala siyang balak mamatay dito, at hindi rin niya gustong makitang may ibang mamatay dito,
Kaya naman papatayin niya ang Demon Lord bago pa mangyari iyon. Binuhat niya si Rita sa kanyang balikat at naghandang sumugod sa Demon Lord. Tinanong niya kung gusto niyang gamitin na niya ang kanyang kapangyarihan ngayon, pero sinabi niyang kailangan muna nilang maging mas malapit sa isa't isa, kaya sa ngayon, mag-focus na lang siya sa pagbibigay sa kanya ng mga espada na itatapon. Sa wakas, nang makalapit na sila, hiniling niya kay Rita na gumawa ng malaking espada para magamit niya. Nang ilunsad niya ito sa katawan ng Demon Lord, nagresulta ito sa malaking pagsabog na nagukit ng butas sa katawan nito. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat para tuluyang mapatay ito, kaya't naglabas ng ilang tentakulo ang Demon Lord at inatake sila, na nagtulak kay Xylo na ipagtanggol si Rita gamit ang kanyang katawan. Pagkagising ni Xylo, nakita niya si Rita na nakatayo sa ibabaw ng kanyang katawan, at nandito rin si Dada dahil sa wakas ay nakabalik na siya mula sa kung anong ginagawa niya habang isinasapalaran ni Xylo ang kanyang buhay. Sa una, galit si Xylo, pero napansin niya na ninakawan na naman ni Dada. Sinusubukan ni Dada na ipagtanggol ang sarili at sinasabing nakahilata lang ito malapit sa base camp, kaya naisip niya na mas mabuting kunin na lang, at sa kauna-unahang pagkakataon, nagbunga pa ang maruming pagnanakaw na mga daliri ni Dada. Ang bagay na ito ay isang scorched earth seal, na mahalagang isang napakalakas na bomba, at kakaisip lang ni Xylo ng isang plano para gamitin ito upang tuluyang lipulin ang Demon Lord. Itinakda niya ito sa timer at tumalon sa ere bago sinipa ang bomba diretso sa sugat ng Demon Lord, at bago ito sumabog, hinawakan niya si Rita at Dada at lumabas sa saklaw ng pagsabog sa pinakamabilis na posibleng paraan. Sa huli, sumabog ang bomba, at tuluyang nawasak ang katawan ng Demon Lord kaya tapos na ang laban, at sinabi ni Rita na gusto niyang purihin dahil sa magandang trabaho niya. Pero habang akmang hahaplasan niya ang ulo nito, bigla siyang nagkaroon ng mga flashback sa dating Diyosa na nakipagkontrata siya, at hindi niya magawang gawin iyon. Sa sandaling iyon, dumating si Kivia at kahit na si Xylo ang nagligtas sa lahat dito, itinutok niya ang kanyang espada sa kanya at sinabing parurusahan siya dahil sa pag-aksyon ng mag-isa at pagbuo ng kasunduan sa Diyos ang si Rita ng walang pahintulot. Sinusubukan ni Rita na ipagtanggol si Xylo at sinasabi kay Kivia na siya ang pinakamagaling na kabalyerong hihilingin niya. Ngunit sinasabi ni Kivia sa kanya na sinasabi niya lang iyon dahil hindi niya alam ang krimeng ginawa ni Xylo na nagresulta sa pagiging bayani niya. Tinanong ni Rita kung ano ang krimen dahil sigurado siyang hindi naman ito ganoon kasama, pero ipinaliwanag ni Kivia na si Xylo ay dating banal na kabalyero, at sinampahan siya ng kaso matapos patayin ang Diyosa na dati niyang nakipagkasundo, at nagulat si Rita nang marinig ito. Hindi bababasa, iyan ang opisyal na kwentong inihayag, ngunit sa katotohanan, ibang-iba ang nangyari. Sa araw ng paghatol kay Xylo, dinala siya sa harap ng korte kung saan sinabi ng Inquisitor na siya ay inakusahan ng pagpatay sa kanyang Diyosa, si Sinerva. Sinubukan ni Xylo na ipaliwanag na nakatanggap siya ng utos na makipaglaban sa kanya, ngunit hindi kailanman dumating ang ipinangakong karagdagang puwersa at napilitang ubusin ni Sinerva ang lahat ng kanyang lakas. Kapag naubos ng isang Diyosa ang lahat ng kanyang lakas, nagiging mahina sila at madaling kapitan ng salot ng demonyo, kaya pinili niyang wakasan ang paghihirap ni Sinerva bago pa siya masira. Ito ay isang ganap na katanggap-tanggap na dahilan, ngunit inakusahan siya ng Inquisitor na nagbibigkas ng kalapastanganan laban sa mga Diyosa at inutusan ang mga gwardya na pigilan siya sa pagsasabi ng isa pang salita. Nagsikap si Xylo na ipaliwanag na kung masisira ang isang Diyosa, maaari itong magluwal ng demonyong nagtataglay ng kapangyarihan ng Diyosa, at ito ang magiging sanhi ng pagbagsak ng sangkatauhan. Pero habang nakatingala siya, doon niya napagtanto na walang pakialam ang Inquisitor sa katotohanan, at ang buong bagay na ito ay pagpapahamak sa kanya mula pa sa simula. Hindi niya alam kung sino ang nag-utos nito, o kung nasaan sila, pero sumumpa siya noon at doon na kahit gaano karaming buhay pa ang kailangan, pagbabayaran nila ito. Ilang araw matapos ang unang misyon, natutulog si Xylo sa kanyang tolda sa base camp nang bigla siyang ginaising ni Teorita. Sinabihan niya itong huwag siyang istorbohin dahil gusto pa niyang matulog ng mas matagal, ngunit tinanong din niya ito kung bakit nandito pa rin ito kahit na sinabi na sa kanya ng gabi ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan. Inamin ni Teorita na noong una ay nag-alala siya nang malaman niyang nakapatay na pala si Xylo ng isang Diyosa noon, ngunit naniniwala siyang may mabuting dahilan ito sa paggawa nito.
Gumulong siya sa kama at sinabi sa kanya na hindi mahalaga kung ano ang dahilan nito, dahil sa huli, hindi nito mababago ang katotohanan na nakapatay siya ng isang Diyosa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Teorita na ang kasunduang nabuo nila ay maaaring kanselahin ng may pagsang-ayon ng isa't isa, kaya ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin ang salita at ang kanilang ugnayan ay mapuputol, ngunit tumanggi si Teorita. Sinabi niya na si Xylo ang kanyang nag-iisang kabalyero, at kahit ano paman, kailangan niyang manatili sa tabi nito hanggang sa huli. Nang sandaling iyon, nakatanggap si Xylo ng mensahe mula kay Vayne Team na nagsasabi sa kanya na sila ay itinalaga sa isa pang misyon, at kailangan nilang umalis kaagad. Nagsimula na ang taglamig sa lugar na ito, at namangha si Teorita sa ganda ng lahat ng bagay kapag nagyayelo, ngunit kahit gaano pa kaganda ang kanyang kuryosidad, nakakainis din ito. Kaya mabilis na nagsawa sina Xylo at Vayne Team sa kanyang paulit-ulit na mga tanong. Samantala, pabalik sa HQ, nakatanggap si Kivion ng sarili niyang misyon, at ayon sa kanyang superior, ihihinto niya ang orihinal na misyon sa transportasyon at tatango sa mga tunnel ng Z1 upang tumulong sa paglilinis ng mga ito. Tinanong niya kung nangangahulugan ba ito na ang mga tunnel na iyon ay napuno na rin ng Demon Blight, kaya ipinaliwanag ng kanyang superior na simula noong ika-4 na digmaan at ang paglitaw ng unang Demon Blight, isang malaking bahagi ng kanilang mga kagubatan ang nasira, at sa loob ng 20 taon, nawalan ng sangkatauhan ng malaking bahagi ng kanilang matitirhan na lupain, kaya hindi na nila maaaring hayaang kumalat pa ang Blight. Upang matiyak ang tagumpay ng misyon, ipinadala ang Hero Team upang tumulong sa misyon, kaya sinabi ni Kivion na lalabas siya agad upang makipagkita sa kanila. Pero bago siya umalis, hiniling sa kanya ng kanyang superior na batiin ang High Priest na si Marlin kung sakaling makasalubong niya ito roon. Nang gabing iyon, nagkakampo sina Teorita at ang iba pa sa kakahuyan nang mapansin niyang matagal na niyang hindi nakikita si Dada. Ipinaliwanag ni Xylo na kasalukuyang nasa repair shop si Dada matapos siyang bugbugin ng sobra ni Xylo dahil sa lahat ng gulo na idinulot nito, kaya hindi siya makakapunta ng ilang panahon. Sinabi ni King kay Xylo na bilang isa sa kanyang mga nasasakupan, kailangan niyang maging mas maingat sa paraan ng pakikitungo niya sa kanyang mga kakampi, at sumang-ayon si Xylo sa kanya ng bahagya upang maipagpatuloy nila ang pag-uusap na ito. Lumapit si Teorita kay Xylo at tinanong ito kung bakit niya tinatawag na King ang lalaking iyon, kaya ipinaliwanag niya na si King ay isang bayani na katulad niya, at tunay siyang naniniwala na siya ang hari ng Federated Kingdom, kaya mas madaling makitungo sa kanya kung sasang-ayon ka. Tungkol naman sa dahilan kung bakit siya napilitang maging bayani, naglunsad si King ng malawakang pag-atake ng terorista laban sa kaharian upang mabawi ang kanyang trono, kaya isa siyang tunay na terorista. Hindi inaasahan ni Teorita na magiging ganito kaseryoso ang dahilan, kaya sinubukan niyang ibahin ang usapan at tinanong kung sino ang lalaking naroon. Ipinaalam sa kanya ni Xylo na si Tatsuya iyon, ngunit naisip ni Teorita na medyo kakaiba na nakatitig lang ito sa langit ng ganoon. Hindi rin alam ni Xylo kung bakit niya ginagawa iyon, ngunit tulad ng ipinaliwanag niya kanina, kapag ang isang bayani ay namatay at nabuhay muli, nawawala ang bahagi ng kanilang memorya at personalidad, kaya kung hindi sila mag-iingat, lahat sila ay magiging katulad ni Tatsuya balang araw. Kinabukasan, sa wakas ay nakarating sila sa Nayon, ngunit tila hindi masaya ang mga taga-Nayon kahit na dumating na ang tulong. Sa totoo lang, ang katotohanan na mayroon pa ring mga taga-Nayon sa lugar ay nakakagulat sa Vayne Team dahil karaniwan, lahat sila ay inilikas na ngayon, ngunit mukhang maraming mga nagtatago sa kung anong dahilan. Lumapit si Xylo sa isa sa mga tindahan upang mang-alap ng ilang impormasyon, at sa una ay nag-alala ang babae matapos mapagtanto na si Xylo ay isang bayani, ngunit tiniyak niya rito na wala siyang dapat ikatakot. Sinabi niya rito na siya at ang kanyang mga kaibigan ay nandito lang para kontrolin ang mga tunnel, ngunit sa palagay ng babae ay hindi ito makakabuti dahil maraming tao na ang nawala ng Nayon dahil sa salot. Pagkatapos ay umalis ang babae nang hindi binibigyan si Xylo ng pagkakataong magtanong ng direksyon patungo sa tunnel, ngunit nang malapit na siyang sumuko, isang batang babae ang nakakuha ng kanyang atensyon at itinuro siya sa direksyon ng tunnel. Nagpasalamat si Xylo sa kanya at nagsimulang maglakad palayo, ngunit bago pa siya makalayo, tinanong siya ng babae kung ililigtas ba niya ang kanyang ama. Nanatiling tahimik si Xylo at nagpatuloy sa paglalakad palayo dahil kahit na naaawa siya sa kanya,
Kung ang kanyang ama ay nasa mga tunnel na iyon, malamang ay matagal na itong patay ngayon, at ayaw niyang bigyan siya ng anumang maling pag-asa. Kalaunan ay muling nakipagtulungan si Xylo sa iba at pinag-usapan nila ang lahat ng impormasyong kanilang nakalap sa ngayon. Ang mga tunnel ng Ziwan ay gumagawa ng dekalidad na bakal na ginagamit bilang katalista sa mga sagradong selyo na gagamitin laban sa mga diwata, kaya naman nagbuhos ng malaking pera ang militar sa pagpapaunlad ng lugar na ito, ngunit kalaunan ay napuno ito ng mga diwata, kaya hindi ito gaanong kapaki-pakinabang sa ngayon. Tinanong ni Tia Rita si Xylo kung ano ang sagradong selyo dahil wala siyang gaanong alam tungkol sa mga ito, kaya ipinaliwanag niya na ang mga sagradong selyo ang nagpapahintulot sa kanya na lumaban sa paraang ginagawa niya. Gayunpaman, wala rin siyang gaanong alam tungkol sa mga ito, kaya hiniling niya kay King na magpaliwanag dahil ito ang kanyang larangan ng kadalubhasaan. Si King ay isang henyo pagdating sa mga sagradong selyo, at kaya niyang magsagawa ng mga pagtono na karaniwang kukuha ng 12 ng mga tao ng mag-isa, ngunit ang mga sagradong selyo lamang ay hindi sapat upang talunin ang kanilang mga kaaway. Habang papalapit sila sa tunnel, ipinaalam ni Venom sa lahat na mga isang buwan na ang nakalipas, iniulat ng mga taga-nayon na isang grupo ng mga Monero sa kuweba ang naging mga diwata doon at nagsimulang umatake sa mga tao. Medyo malabo ang eksaktong detalye ng insidente, ngunit natuklasan nila na ang Blight number 51 ay tinutukoy bilang Lotus. Ang kanilang misyon ngayon ay maghukay ng direktang daanan para sa mga banal na kabalyero na gagamitin sa pag-atake, kaya napilitan silang lahat na pumasok at harapin ang mga demonyo. Gayunpaman, nang sabihin ni Venom na lahat sila, ang ibig niyang sabihin ay lahat sila maliban sa kanya, dahil bilang commander ng pangkat na ito, kailangan niyang manatili sa lungsod upang i-coordinate ang misyon. Alam ni Xylo na isa lamang itong dahilan na naisip niya para maiwasan ang anumang aktwal na trabaho, ngunit nagsimula ng tumakas si Venom, at hindi naman siya gaanong makakatulong doon kahit na magpatuloy ang grupo nang wala siya. Sa sumunod na ilang oras, ginugol ni Xylo at Tatsuya ang kanilang oras sa paghuhukay sa mga tunnel upang lumikha ng butas para sa mga kabalyero, habang si King ay nakaupo sa kanyang workbench, umuukit ng mga sagradong selyo sa kagamitan sa paghuhukay upang palakasin sila. Gusto rin ni Teorita na tumulong, kaya tinanong niya ito kung maaari siyang tumulong sa paghuhukay, ngunit tinanggihan ni Xylo ang alok nito dahil ayaw niyang sayangin ng isang Diyos sa ang kanyang lakas sa isang gawaing tulad nito. Nang sandaling iyon, dumating si Kivia, at binanggit niya na sinabi sa kanya ng mga nakatataas kung paano si Dada ang nagnakaw ng kabaong ni Teorita, hindi si Xylo. Kaya, ito ang paraan niya ng paghingi ng tawad sa pag-akusa kay Xylo nang hindi talaga humihingi ng tawad. Tinanong niya ito kung bakit hindi nito ipinaliwanag ang sarili niya sa kanya noon, ngunit sinabi ni Teorita na wala itong saysay dahil hindi rin naman siya paniniwalaan ni Kivia. Tama siya tungkol doon, ngunit upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan, hiniling ni Kivia kay Xylo na ipaliwanag sa kanya ang lahat ng mahahalagang detalye sa mga susunod na misyon. Pumayag si Xylo sa kanyang kahilingan, ngunit hindi niya makita kung ano ang magiging pakinabang nito kapag binigyan sila ng isang misyon na tulad nito. Tinanong ni Kivia kung ano ang ibig niyang sabihin doon, kaya itinuro ni Xylo na ito ay isang minahan na puno ng mga diwata, at kadalasan, binabaliwala lang ito ng simbahan, lalo na't paparating na ang taglamig. Walang anumang mahalaga rito, kaya hindi maintindihan ni Xylo kung ano ang layunin dito, at nagsisimula na siyang mag-isip na baka may plano silang gawin kay Teorita. Sinabihan ni Kivia si Xylo na itigil na ang paggawa ng mga walang basehang teorya ng sabuatan at bumalik na sa trabaho, ngunit alam ni Xylo na kahit siya ay hindi alam kung ano ang layunin ng misyon. Pagkatapos ng ilang oras pang paghuhukay, sa wakas ay nakalusot si Xylo sa isa sa mga kuweba, ngunit agad siyang naharap ng mga demonyong alupihan, kaya kumilos si Tatsuya at sinimulang tadteren ang mga ito. Sinubukan din ni Xylo na tumulong, ngunit ang kanyang mga pagsabog ay medyo mapanganib sa mga masisikip na lugar tulad ng kuwebang ito, kaya kailangan niyang iwan ito kay Tatsuya. Mabuti na lang at si Tatsuya ay isang tunay na halimaw gamit ang kanyang palakol, at hindi nagtagal ay natupad niya ang lahat ng mga demonyo. Gayunpaman, malamang nakakailanganin niya ng kaunting oras para magpahinga pagkatapos ng lahat ng trabahong iyon. Ngayong wala na ang mga demonyo, gumamit si King ng mahika ng liwanag para ilantad ang mga bahaging sinalanta ng demonyo, at kahit papaano,
may malaking bahagi ng sahig na hindi naapektuhan, kaya napagpasyahan nilang itayo ang base ng mga operasyon dito. Tinanong ni Teorita si Xylo kung makakatulong man lang siya rito, at dahil hindi naman ito mapanganib, nagpasya siyang hayaan siyang gawin ang gusto niya. Ipinaliwanag niya na ang mga stalker ay ginagamit para maiwasan ang pagkalat ng demonyo sa mga lugar na minarkahan nila, kaya kung gusto niyang tumulong, dapat siyang maglagay ng isa doon, at tuwang-tuwa si Teorita na sa wakas ay may nagawa na siya. Maya-maya pa, ang bahaging sinalanta ng mga demonyo ay tuluyang naselyuhan, at hiniling ni Teorita kay Xylo na gantimpalaan siya sa kanyang pagsisikap. Magaling naman ang ginawa niya, kaya sinabi niyang pupurihin niya ito ng kaunti kapag nakabalik na sila, ngunit gusto pa rin ni Teorita na makamit ang higit pa. Kaya tinanong niya ito kung maaari silang pumasok ng mas malalim sa minahan at talunin ang demonyong Panginoon sa pagkalat ng lahat ng sakit na ito. Sinabi sa kanya ni Xylo na hindi niya iyon magagawa dahil una, ayaw niyang makialam sa abala, at pangalawa, labag ito sa mga utos na ibinigay sa kanila. Sinabi niya sa kanya na dapat siyang sumama sa mga maharlikang kabalyero kung gusto niyang labanan ang mga demonyong Panginoon sa lahat ng oras. Ngunit hindi nagustuhan ni Teorita kung gaano siya kawalang halaga. Sumumpa na siya na mananatili sa tabi niya hanggang sa huli, ngunit kailangan niya rin itong hayaan siyang gumawa ng mahahalagang bagay, kung hindi, hindi siya kailanman masisiyahan. Nang sandaling iyon, nakatanggap si Kim ng isang senyales ng distress mula sa mga kabalyero sa pamamagitan ng komunikasyon, at sinasabi nito na kasalukuyan silang inaatake malapit sa pasukan ng kuweba, kaya kailangan nila ng suporta. Sumugod sina Kivia at ang iba pang mga kabalyero sa labanan laban sa mga taong naapektuhan, ngunit sa dami nito, sandali na lang bago sila madaig. Pagdating ni Xylo at ng iba pa, ilan sa mga kabalyero ay napatay na, kaya gusto niya silang iligtas sa lalong madaling panahon, ngunit bago iyon, may tanong si Teorita. Tinanong niya ito kung ang mga diwatang iyon ay dating tao, at kinumpirma ito ni Xylo, ngunit sa kasamaang palad, walang paraan para gamutin sila kapag naabot na nila ang yugtong ito, kaya ang pinakamahusay na magagawa nila ay pigilan ang kanilang pagdurusa. Pagkalipas ng ilang minuto, natapos na ang labanan at ang ilan sa mga kabalyero ay medyo nahihirapan dahil hindi nila inaasahan na kailangan nilang pumatay ng mga diwatang tao. Noon lang, napansin ni Xylo ang isang lalaking nagtatago sa likod ng ilang mga kahon sa sulok, at tila, isa itong nakaligtas na hindi nakalabas ng kuwebo noong unang pagsalakay. Nangangahulugan nito na may iba pang mga nakaligtas na nakulong pa rin doon, at iniisip ni King na mahalaga na mailigtas sila sa lalong madaling panahon, ngunit sinabi ni Kivion na imposible iyon dahil hindi sila handa para maglunsad ng isang misyong pagsadyap ngayon. Ang paggawa ng ganoong mapanganib na hakbang ay magreresulta sa pagkamatay ng maraming banal na kabalyero. Gayunpaman, hindi naman niya gustong iwan ang mga sibilyang iyon, kaya tinanong niya si Xylo kung ano ang iniisip nito tungkol sa sitwasyon. Kung sisimulan nila ang isang misyong pagsadyap, ano ang kanilang mga pagkakataong magtagumpay? Malinaw na sinabi ni Xylo sa kanya na karamihan sa mga kabalyero ay mamamatay, dahil ang pakikipaglaban sa mga diwata habang ipinagtatanggol ang mga sibilyan sa makikipot na pasilyong ito ay isang sentensya ng kamatayan. Sa sandaling iyon, dumating si Priest Marlin, at sinabi niya kay Kivion na hindi na kailangang humingi ng payo mula sa isang lalaking tulad ni Xylo dahil mayroon na silang mga utos. Dapat nilang pasabugan ang pasukan at isara ito upang matiyak na walang mga diwata ang makakatakas, ngunit nang marinig ito, nagalit si King dahil hindi siya makapaniwala na sadyang isasakripisyo ni Marlin ang mga inosenteng sibilyan, ngunit wala itong pakialam si Marlin. Sa katunayan, nasisiyahan siya sa mga tanawin ni King ng ganito dahil kilala niya ito bago pa man siya hinatulan na maging bayani. Ayaw din ni Xylo sa ideya ng pagpapakamatay ng mga sibilyan, ngunit ayaw niyang sumugal na iligtas sila. Gayunpaman, nang makita niya ang mukha ni Teorita, naalala niya ang batang babae noon at kung gaano ito kalungkot, kaya nagbago ang kanyang isip at sinabing personal niyang ililigtas ang mga tao. Natapos na nila ang pag-set up ng base ng mga kabalyero, kaya natapos na ang kanilang opisyal na misyon at walang pumipigil sa kanila sa pagliligtas ng mga tao sa kanilang libreng oras, ngunit habang ipinagdiriwang ni Teorita ang katotohanan na sa wakas ay makakagawa na siya ng isang bagay na kabayanihan, sinabi ni Xylo sa kanya na kailangan niyang manatili rito. Tutal, hindi niya maaaring hayaang mamatay si King dahil sa isang bagay na tulad nito.
Ang mga taga-nayon ay kasalukuyang nakulong sa isang bahagi ng minahan, desperadong sinusubukang itaboy ang mga diwata, ngunit nang malapit na silang lamunin, dumating si Xylo at pinasabog sila. Pagkatapos ay tumalon si Tatsuya at sinimulang lipulin ang mga halimaw ng walang awa, at napakahusay niya sa kanyang ginagawa. Sinubukan siyang hulihin ng isa sa mga bulate sa isang sapot, ngunit masyadong matalas ang kanyang likas na ugali para doon, kaya't lumingon siya at hiniwa ang sapot bago inatake ang iba pang mga halimaw, at ilang minuto ang lumipas, halos tapos na sila ni Xylo, ngunit hindi ibig sabihin noon ay tapos na ang lahat. Maaaring ligtas na ang mga manggagawa sa ngayon, ngunit ang paglabas sa kuwebang ito ay magiging isang hiwalay na hamon, kaya kung hihilingin ni Xylo kay King na mag-ukit ng mga sagradong selyo sa kanilang mga kagamitan upang bigyan sila ng pagkakataong lumaban. Ang mga sagradong selyo ay gumagana gamit ang luminescence bilang kanilang pinagmumulan ng kuryente, kaya kadalasan ay maaari silang ma-recharge ng sikat ng araw, ngunit dito sa ibaba, walang sikat ng araw, kaya ang mga ito ay magkakaroon lamang ng ilang gamit bago sila maubusan ng enerhiya. Ang mga sagradong selyo ni Xylo ay gumagana ng pareho, ngunit ang kanyang katawan ay kayang mag-imbak ng ilang beses na mas mataas kaysa sa normal na dami ng luminescence ng isang ordinaryong tao, kaya naman napanatili niya ang kanyang mapanirang kapangyarihan dito sa ibaba. Gayunpaman, maaari pa ring maubos ang kanyang kapangyarihan, kaya kailangan nilang lahat na makalabas sa kuwebo sa lalong madaling panahon, kung hindi ay para silang mga nakaupong pato. Naghanda sila para simulan ang paglalakbay patungo sa labasan, ngunit bigla na lamang, nagsimulang yumanig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa at dose-dosenang mga diwata ang pumaligid sa kanila ng sabay-sabay. Ito ang pinakamasamang tiyempo na maiisip, ngunit wala silang pagpipilian sa sitwasyon, kaya sinabi ni Xylo sa lahat na kailangan nilang bumuo ng isang linya ng depensa at panatilihin ang kanilang posisyon hanggat maaari. Pagkatapos ay sinimulan niyang pasabugan ang ilan sa mga diwata, ngunit ang mga manggagawa ay masyadong takot na lumaban dahil hindi pa sila nakaranas ng mga bagay na tulad nito noon. Sa kasamaang palad, wala silang gaanong pagpipilian, kaya sinabi ni Xylo sa kanila na kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, o sila ay magiging isang tanghalian ng diwata. Samantala, sa pagtatapos ng gabi, silang lahat ay nagpapahinga lamang sa gilid ng pasukan, naghihintay kung makakabalik pa si Xylo ng buhay habang tinatapos nila ang pag-aayos ng kanilang base, at sa buong oras, si Teorita ay nagtatampo sa sulok dahil naiwan siya. Sinabi ni Marlin kay Kivio na sa tingin niya ay wala nang gaanong halaga si Teorita bilang sandata dahil tila talagang may gusto ito kay Xylo, ngunit anuman ang nais niyang ipahiwatig, ipinaalam ni Kivio sa kanya na siya at ang iba pang mga kabalyero ay pupunta upang tumulong sa misyon ng pagsadyap sa sandaling matapos nila ang pag-aayos ng base dito. Para naman kay Xylo at sa iba pang mga tao, pagkatapos ng isang mahirap na labanan, matagumpay nilang nalipol ang lahat ng mga diwatang umaatake sa kanila, ngunit ang kanilang moral ay nasa pinakamababa dahil hindi sila naniniwala na makakabangon sila mula rito. Sinubukan silang hikayati ni Xylo na bumangon muli at lumaban, ngunit silang lahat ay masyadong pagod at walang pag-asa para gawin ito. Sinimulan ni Xylo na sigawan sila na tumigil na sa pag-uugaling ganyan dahil hindi sila kailanman mabubuhay kung susuko sila, ngunit hindi niya sila masabihan, kaya nagpa siya si King na magbigay ng talumpati. Alam niya na inilaan ng mga lalaking ito ang halos lahat ng kanilang buhay sa kanilang mga trabaho, at ang kanilang trabaho ang dahilan kung bakit umunlad ang kahariang ito. Nahirapan na sila sa masasamang sitwasyon noon at nananalo pa rin, kaya hindi na kailangang sumuko sa takot dito dahil mabubuhay pa rin sila. Nakita ng mga lalaki ang hitsura ng purong kumpiyansa sa mga mata ni King, at binibigyan sila nito ng motibasyon na kailangan nila upang makabangon muli at gawin ang kanilang makakaya. Alam nila na sina Xylo, King, at Tatsuya ay mga bayani, at sa buong buhay nila, sinabihan sila na ang mga bayani ang pinakamasamang kriminal sa mundo, ngunit pinili pa rin ni Xylo at ng iba na iligtas sila kahit na karamihan sa iba ay itatakwil sila rito bilang mga bagay na hindi dapat ipagwalang bahala, kaya tunay silang nagpapasalamat sa kanila. Nang sandaling iyon, nagsimulang yumanig ang lupa habang dumarami ang mga diwata na papalapit, at nagsisimula ng madismaya si Xylo dahil patuloy ang mga ito, at walang paraan para malaman nila kung ilan ang nandito. Tumayo na ang lahat ng mga manggagawa at itinaas ang kanilang mga armas bilang paghahanda sa isang laban,
at nang dumating ang mga diwata, si Xylo ang nanguna at umatake. Kinakabahan pa rin ang mga manggagawa tungkol sa lahat ng ito, ngunit napagdesisyonan na nilang bumaba kahit papaano, kaya isa sa kanila ang nagsimulang Icewing ang kanyang pala hanggang sa tuluyan siyang makalapit sa halimaw na uod, at salamat sa mga enchantment na inilagay ng hari dito, ang pala ay talagang nakagawa ng ilang malaking pinsala. Nang makita ito, napagtanto ng ibang mga taga-nayon na maaari pa rin silang magkaroon ng pagkakataon, kaya sinugod nila ang uod at sinimulan itong bugbugin hanggang sa mamatay. Maganda naman ang kanilang ginagawa noong una, ngunit limitado lamang ang magagawa ng brutal na puwersa na walang kasanayan, kaya hindi nagtagal, natalo ang mga manggagawa. Nasugatan ang binti ng Kap-Atas, at dahil hindi siya makatakas, muntik na siyang patayin ng isang uod, ngunit sa huling segundo, biglang nalipol ang uod ng isang lumilipad na hanay ng mga espada. Iisa lang ang makakagawa nito, at lumingon si Xylo at nakita si Teorita na matagumpay na nakatayo malapit sa isang pasilyo habang ipinapahayag ang kanyang pagdating. Nang ligtas na ang lahat, sinabi sa kanila ni Teorita na maaari na nila siyang purihin ngayon, ngunit ayaw gawin ito ni Xylo. Sa kabilang banda, labis na nagpapasalamat si King sa intervention ni Teorita, dahil kung wala siya, maraming manggagawa ang nasawi sa labanang iyon. Sinabi sa kanya ni Teorita na hindi ito malaking bagay dahil sa pagtutulungan nila ni Xylo, halos sigurado na ang tagumpay. Dahil kayang gumawa ni Teorita ng walang limitasyong bilang ng mga espada, nagpa siya si King na gumamit ng ilan sa mga ito para gumawa ng bakod para makapagpahinga ang lahat. Kumuha siya ng ilan at naghanda para simulan ang pag-ukit ng mga sagradong selyo ng bakod sa mga espada, ngunit habang ginagawa niya iyon, lumapit si Xylo kay Teorita at tinanong kung bakit siya narito nang sinabihan niya itong maghintay sa labas. Ipinaliwanag niya na palihim lang siyang dumaan sa mga kabalyero habang hindi sila nakatingin, at hiniling niya kay Xylo na purihin siya sa pagiging tuso, ngunit muli siyang tumanggi. Naisip ni Teorita na baka nagalit si Xylo dahil natagalan bago nailigtas ang lahat, ngunit sinabi niya sa kanya na kasalanan niya iyon dahil iniwan siya kanina. Gayunpaman, pinutol siya ni Xylo at sinabing wala siyang balak gamitin si Teorita o ang kanyang kapangyarihan, at talagang nadismaya siya nang marinig iyon, dahil ang paggamit ang buong layunin niya sa buhay. Tinanong niya si Xylo kung ano ang gusto nitong gawin niya, kung hindi ang makipaglaban kasama niya sa labanan, at sinabi niya sa kanya na gusto lang niya na mabuhay siya, kaya hindi niya hahayaang isugal niya ang kanyang buhay para sa walang kwentang kaluwalhatian. Bahagyang nabuhayan ng loob si Teorita matapos marinig ang sinabi niya dahil alam niyang nangangahulugan ito na talagang nagmamalasakit si Xylo sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit handa siyang isugal ang kanyang buhay para dito. Alam niyang likas na sa kanya ang paghingi ng papuri, ngunit bahagi pa rin ito ng kung sino siya, kaya gusto niyang mamuhay ng maluwalhati at kapaki-pakinabang, at walang magagawa si Xylo para pigilan siya. Napagtanto ni Xylo na maaaring medyo makasarili siya na hilingin kay Teorita na tanggihan ang kanyang mga pagnanasa, ngunit bago pa man siya makapagsalita, nakaramdam muli ang lahat ng biglaang panginginig, at ang isang ito ay mas malala kaysa sa iba. Habang papalapit ang mga halimaw, sinabihan ni Xylo si Teorita na umatras para sa kanyang kaligtasan. Sinabi niya sa kanya na hindi siya pupunta kahit saan, at kung labis siyang nagmamalasakit sa kanyang kaligtasan, ang kailangan lang niyang gawin ay protektahan siya anuman ang mangyari. Hindi talaga maaaring makipagtalo si Xylo sa kanya tungkol dito, kaya pumayag siyang hayaan si Teorita na lumaban kasama niya at kinuha ang isa sa mga espada nito para gamitin bilang bala. Inihagis niya ito sa pangunahing uod ng grupo ng mga diwata, at hinati ito sa kalahati ng sabay-sabay, ngunit nang maghagis na sana siya ng isa pa, nakarinig silang lahat ng isang nakabibinging tunog na nagpaluhod sa kanila. Si Tatsuya naman ay tila hindi naapektuhan dahil iba ang kanyang ginawa. Habang namimilipit sa sakit ang iba, umatake siya at nagsimulang pumatay ng maraming halimaw hanggat maaari. Samantala, napagtanto ni Xylo na ang tunog na ito ay maaaring nagmumula sa isang demonyong Panginoon sa malapit at sinusubukang sirain sila. Tila hindi rin naapektuhan si Teorita, kaya tumakbo siya sa tabi ni Xylo at nagsimulang ibahagi ang ilan sa kanyang enerhiya dito upang malampasan ang impluwensya ng demonyong Panginoon. Ilang sandali pa, lumitaw ang demonyong Panginoon na tinutukoy at lumabas mula sa lupa bilang isang higanteng buhay na puno ng lotus na may figure ng tao, at alam kong may magsasabi,
pakinggan ninyo ako tungkol dito. Nagpakawala ang demonyong Panginoon ng isa pang alon ng panghihimasok sa tunog at lahat ng mga manggagawa ay nagsimulang makarinig ng isang boses na nagsasabi sa kanila na lapitan ito, kaya sinubukan ni Xylo ang kanyang makakaya upang pigilan sila. Sinabihan niya ang foreman na kalmayan ang sarili, ngunit ang kabaliwan ay napakatindi kaya't sinubukan niyang tanggalin ang sarili niyang mukha, kaya walang anumang sinabi ni Xylo ang makakaalam sa kanya. Pinipigilan ni King ang kanyang katinoan dahil sa matinding paghahangad at puot sa demonyong Panginoon, ngunit wala na siyang ibang magawa sa ngayon, kaya nasa iba na ang responsibilidad. Sinabi ni Xylo na magiging mapanganib para sa kanila na umalis sa nababakurang lugar, kaya sa halip, sinuportahan niya si Tatsuya mula rito at nagsimulang magpaputok ng mga espada. Tinanong ni Tairita kung talagang magiging maayos si Tatsuya, ngunit sinabi ni Xylo sa kanya na walang dapat ipag-alala dahil napakagaling niya. Gayunpaman, kakailanganin pa rin niya ng backup, kaya hiniling ni Xylo kay Tairita na gumawa ng maraming espada para sa kanya. Natuwa siya na sa wakas ay natulungan na niya si Xylo na lumaban, kahit na ito ay isang supporting role lamang, kaya gumawa siya ng mas maraming espada, at sinimulan niya itong ihagis para takpan si Tatsuya. Patuloy na lumalapit si Tatsuya sa demonyong Panginoon habang iniiwasan ang mga atake nito hanggang sa wakas ay nahati niya ito sa kalahati, ngunit sa kasamaang palad, lumabas na hindi iyon ang pangunahing katawan ng demonyong Panginoon at nahawakan niya si Tatsuya. Nagsimulang tumingin-tingin sina Xylo at Tairita sa paligid, at kalaunan ay nakita nila ang pangunahing katawan na nakasabit sa isa sa mga pader na malapit. Naghanda si Xylo na tapusin ito gamit ang isang huling suntok, ngunit nang ihahagis na niya ang espada, napagtanto niyang wala ng luminescence ang kanyang katawan, kaya hindi na niya magamit ang mahika. Sa sandaling iyon, dumating ang mga kabalyero upang tumulong, ngunit agad silang naging biktima ng panghihimasok ng demonyong Panginoon at natambos sa matinding paghihirap. Pagkatapos ay nagpatubo ang Demon Lord ng mga Galame sa kanilang mga katawan upang lumunin sila, kaya napilitan si Xylo na tumakbo palabas at palayain sila, ngunit napakaraming baging para harapin niya ng mag-isa. Nang sandaling iyon, ang tanawin ng mga inosenteng taong nasaktan ay nagpagalit kay King, kaya't humiwalay siya sa mga baging at inilipat ang kanyang parol sa flamethrower mode upang sunugin ang Demon Lord hanggang maging abo. Talagang epektibo ang apoy laban sa mga halimaw na nakabase sa halaman, ngunit sa kasamaang palad, bago pa niya matapos ang trabaho, hinawakan siya ng Demon Lord sa bukong-bukong at kinaladkad pataas. Nahulog ang parol sa sahig, at sinubukan itong abutin ng Demon Lord, ngunit dumating si Tatsuya ng mahigpit at kinaladkad ito palabas ng lupa upang bigyan si Xylo ng sapat na oras upang makarating sa parol. Gayunpaman, bago pa niya mapaputok ang Demon Lord na iyon, nagawa siyang pigilan ito sa isang holo upang pigilan siyang mag-apoy. Isa sana itong checkmate, ngunit hindi napagtanto ng Demon Lord na si King ay isang ganap na baliw, at wala siyang gagawin para parusahan ang mga nananakit ng mga inosente, kaya pinutol niya ang sarili niyang binti para lang matamba at masiksak ang Demon Lord sa mata. Nauntog siya sa pader, ngunit higit pa sa sapat ang nagawa niya dahil napilitan ang Demon Lord na bitawan ang katawan ni Xylo dahil sa kanyang pag-atake, at ngayon, wala nang pumipigil sa kanya na tapusin ang Demon Lord. Nabigla sina Kivia at ang iba pang mga kabalyero sa katotohanang halos natalo ng mga bayani ang Demon Lord ng mag-isa, at si Marlin ay tuluyang nawala ng malay. Tungkol naman kay King, buhay pa rin siya, ngunit nasa malubhang kalagayan siya, kaya kakailanganin niya ng ilang pagkukumpuni. Maya-maya, bumalik ang lahat ng mga manggagawa sa ibabaw at muling nakasama ang kanilang mga pamilya, at nalaman ng iba na si Venetim ay nakaupo lamang dito at walang ginagawa sa buong oras. Ipinadala si King sa Tollier para mailagay ang isang bagong binti, at umaasa si Xylo na magagamot siya ng maayos dahil kung hindi dahil sa kanya, maraming buhay ang mawawala ngayon. Masaya ang lahat na muling nagkaisa ang kanilang mga pamilya, at alam nilang lahat ito ay salamat sa mga bayani, ngunit nag-aalangan pa rin silang lumapit upang magpasalamat dahil sa stereotype, maliban sa foreman at sa kanyang pamilya. Nagpasalamat siya kay Xylo dahil salamat sa kanya kaya niya nakitang muli ang kanyang pamilya, at tungkol dito, sinabi niyang may isang bagay na gustong ibigay ang kanyang anak na babae kay Xylo. Kinakabahang lumapit ang batang babae kay Xylo at binigyan ito ng bulaklak bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang ama,
at naantig si Zylo sa kabaitang ginawa nito dahil bihira siyang mapasalamatan sa trabahong ginagawa niya. Samantala, naroon si Marlin, galit kay Zylo. Sinubukan niyang isumbong si Zylo kay Kivia dahil sa paglabag sa mga patakaran at pakikipaglaban sa demonyong Panginoon ng walang pahintulot, ngunit mabilis niya itong pinatigil dahil nagligtas ng mga buhay si Zylo at ang kanyang koponan ngayon, at ang tanging ginawa ni Marlin ay kumbansihin siyang iwanan ang mga taong iyon. Karapat-dapat siyang magtamasa ng kahit kaunting pagkilala para sa kanyang nagawa. Ngayong tapos na ang kanilang misyon, bumalik na ang grupo sa kanilang base, na sa kasong ito ay ang Murd Fortress, ngunit habang nasa daan, napansin ni Theoryda na napakaraming tao sa paligid ngayon. Ipinaliwanag ni Van Idem na iyon ay dahil may pista sa bayan ngayon, kaya may mga tao mula sa buong rehiyon na bumibisita, ngunit bukod doon, tinanong niya si Zylo kung maaari silang magpahinga dahil masyado na siyang pagod para magpatuloy. Sa wakas ay nakarating sila sa kuta, at lahat ay naghiwalay ng daan para magpahinga. Nakita natin sina Van Idem at Dada na nakaupo sa isang eskinita kasama si Dada na umiinom ng alak na ninakaw niya mula sa isang tindero kanina, at nasisiyahan siya sa bawat patak nito. Sinabi ni Van Idem sa kanya na dapat siyang maging mas maingat, dahil ang mga tao rito ay hindi nagbibiro sa kanilang pera, kaya kung mahuhuli siyang nagnanakaw, tapos na ang laro. Ngunit wala nang pakialam si Dada, dahil ito ang isa sa mga iilang pagkakataon na talagang makapagpahinga sila, kaya gusto niya itong i-enjoy. Samantala, sa karaniwang apartment ni Zylo sa New York, ninanamnam niya ang kanyang araw ng pahinga sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro, ngunit mabilis na natapos ang kanyang kapayapaan at katahimikan nang matagpuan siya ni Theoryda. Hinanap niya kung saan-saan si Zylo dahil gusto niyang sumama rito para magsaya sa Exchange Festival, ngunit sinabi ni Zylo na wala siyang balak pumunta dahil tiyak na makakasalubong niya ang ilang banal na kabalyero roon, at nakakainis ang mga lalaking iyon. Sa pagkakataong iyon, tinanong siya ni Theoryda kung maaari ba siyang makipaglaro kahit man lang sa kanya dahil nakuha niya ang Zig chessboard nito kay Van Idem kanina. Mukhang tuwang-tuwa siya dahil binigyan siya ni Van Idem ng mahabang paliwanag tungkol sa kahalagahan ng laro sa kasaysayan, ngunit sinabi ni Zylo na kung galing kay Van Idem ang kwento, malamang ay gawa-gawa lang niya ang lahat. Bukod pa riyan, abala siya sa pagbabasa ng kanyang libro, kaya wala siyang oras para sa mga board game ngayon. Medyo nagulat si Theoryda dahil hindi niya inaasahan na si Zylo pala ang tipo ng taong mahilig magbasa ng ganito, at mas nagulat pa siya nang malaman niyang ang librong binabasa niya ay tungkol sa tula. Tinanong niya ito kung pwede niya itong basahin para sa kanya, ngunit tumanggi si Zylo dahil masyadong mahirap iyon, ngunit papayagan niya itong magbasa kasama niya kung gusto niya. Nang sandaling iyon, dumating si Kivia at hinahanap si Zylo, at inakala niyang nandito ito para sabihin sa kanya na naitalaga na ang susunod niyang misyon, ngunit sinabi niya sa kanya na mali siya. Bueno, napagdesisyonan na ang susunod niyang misyon, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit siya narito. Sinabi niya na mayroon siyang gustong pag-usapan kay Zylo, kaya hiniling niya rito na sumunod sa kanya, ngunit sumabad si Theoryda at sinabing gusto rin niyang sumama. Iminungkahi niya na maaari silang lahat na magsaya sa pagdiriwang habang nag-uusap, at dahil naroon si Kivia, walang ibang banal na kabalyero ang mag-aabala kay Theoryda o kay Zylo, kaya panalo ang lahat. Sumang-ayon sina Zylo at Kivia na sumama sa kanya, kaya umalis sila, at nagkakasiyahan si Theoryda. Napakaraming bagay na hindi pa niya nakikita noon, kaya itinuro niya ang isang stall at tinanong si Zylo kung ano ang bagay na iyon. Sinabi niya sa kanya na iyon ay isang mangkok ng candy, ngunit hindi pa naririnig ni Theoryda ang tungkol sa candy noon dahil wala pa ito noong panahon na nilikha siya. Marami ring iba pang mga bagay na bago sa kanya, tulad ng stir-fried noodles at ang bagay na iyon doon. Alam na ni Zylo ang tungkol sa noodles, ngunit hindi pa niya nakikita ang isa pang produkto noon, kaya wala siyang ideya kung ano ito, ngunit si Kivia, sa kabilang banda, ay tila maraming alam tungkol dito. Ipinaliwanag niya na ito ay isang sikat na frozen treat mula sa unang kabisera na tinatawag na ice cream, at ito ay may kasamang honey, nuts, at caramel. Gustong-gusto ni Theoryda ang tunog nito, kaya tinanong niya si Zylo kung maaari siyang kumuha, at dahil ayaw siyang bigyan ni Theoryda, pumayag siyang bumili. Pagkatapos ay humarap siya kay Kivia at tinanong kung gusto rin ba niya ng isa dahil tila masigasig ito noong pinag-uusapan niya ang tungkol sa ice cream, ngunit sinabi nitong ayaw niyang sayangin ang kanyang pera dito ngayon.
Sa pagkakataong iyon, inabutan ni Xylo si Theoryda ng ilang barya at hiniling na bumili ng 2 ice cream, kaya tumakbo siya para sumali sa pila. Habang nakapila si Theoryda, tumayo sina Xylo at Kivia sa isang gilid, at habang naghihintay sila, sinabi ni Kivia kay Xylo na bumuti ng husto ang tingin nito sa kanya nitong mga nakaraang araw. Noong una, inakala niyang isa lamang itong kasuklam-suklam na kriminal, ngunit iniligtas nito ang kanyang mga tauhan sa dalampasigang iyon, at isinugol niya ang kanyang buhay para sa mga taga-nayon na malapit ng iwan, at lahat sila ay talagang nagpapasalamat sa kanya. Natuwa si Xylo na marinig na kinikilala ang kanyang mga pagsisikap kahit kaunti lamang, at nagpatuloy si Kivia sa pagsasabi sa kanya na ang kanyang mga ginawa ay malamang na nagligtas din sa buhay ni Theoryda. Nagulat si Xylo nang marinig ito, kaya tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag ni Kivia na si Theoryda ay orihinal na natuklasan sa Northern Ruins, at ang 13th Order of Knights ay ipinadala upang kunin siya gaya ng dati, ngunit hindi nagkasundo ang militar at ang templo sa pinakamahusay na paraan upang gamitin siya. Gusto ng templo na bumuo ng isang tipan kay Theoryda at makipaglaban sa mga banal na kabalyero, ngunit dahil nakapatay na si Xylo ng isang diyosa, naisip ng militar na maaaring posible pang mag-reverse engineer ng mas maraming diyosa. Dahil dito, hiniling nila na ibigay sa kanila si Theoryda para sa pagsusuri, na isang magandang paraan ng pagsasabing susuriin nila siya, ngunit sa huli ay nakipagkontrata si Xylo kay Theoryda, at ang katotohanan na nagawa niyang talunin ang 2 demonyong Panginoon sa loob ng maikling panahon ay nagpatunay na mas kapaki-pakinabang si Theoryda habang buhay kaysa bilang isang test subject. Hindi maintindihan ni Xylo kung paano nila maituturing na walang silbi si Theoryda noong una pa lang gayong isa siyang diyosa na may malalakas na kakayahan, ngunit ayon sa mensahe sa mga guho kung saan siya natagpuan, ang tanging magagawa lang ni Theoryda ay magpatawag ng mga espada. Sinasabing ang mga diyosa ay bumaba sa mundo sa isang panahon na kilala bilang dakilang sibilisadong panahon, at ang kanilang mga kalikasan ay lubhang nag-iiba-iba. Ang ilan ay maaaring makagawa ng malakas na lason, ang ilan ay maaaring magpatawag ng mga kidlat o malalakas na bagyo, at ang ilan ay maaari pang makakita ng mga pangitain ng hinaharap. Nagigising sila tuwing lumilitaw ang salot ng demonyo, at pagkatapos matupad ang kanilang layunin, kadalasan ay natutulog na sila muli sa kanilang mga kabaong. Alam na ni Xylo ang tungkol sa iba't ibang kakayahan na maaaring taglayin ng isang diyosa, at tila si Tatsuya ay tinawag mula sa ibang mundo ng isang diyosa sa isang pagkakataon. Ngunit bukod doon, kumpara sa mga kakayahan ng 12 diyosa na natuklasan sa ngayon, iniisip ng militar na ang kapangyarihan ni Theoryda sa pagtawag ng mga espada ay mas mababa, kaya handa silang isakripisyo siya, at ang mga kabalyero ay walang pagpipilian kundi ang sumunod sa utos, kaya naman gusto nilang isakripisyo ang kanilang sarili upang magbayad sala para sa kanilang kasalanan. Hiniling ni Xylo sa kanya na ibigay sa kanya ang mga detalye ng susunod na gawain sa lalong madaling panahon, dahil hanggat mahusay niyang ginagawa ito, mapapatunayan niya ang kapakinabangan ni Theoryda upang hindi siya madiskubre. Pinahahalagahan ni Kivia ang paniniwala ni Xylo, kaya sinabi niya sa kanya na ang susunod na misyon ay mangangailangan sa kanya at sa iba pa na ipagtanggol ang kuta na ito. Maya-maya pa, nakipagkita sina Xylo at Venetim sa commander ng misyon, at halos kapareho ito ng sinabi ni Kivia, ngunit may isang problema. Sinasabihan sila ng commander na ipagtanggol ang kuta gamit ang kanilang buhay. Ang layunin ng misyon ay ipagtanggol ang kuta habang inaakit ang demonyong Panginoon na si Iblis, papasok sa lugar, at pagkatapos nito ay isang malawakang pag-atake ng lason ang ika-9 na diyosa upang talunin ito. Tinutulan ni Xylo ang ideya dahil naitatag na ang lason lamang ay hindi sapat upang talunin ang isang demonyong Panginoon. Ang ginagawa lang nito ay ilagay ito sa estado ng suspended animation ng ilang sandali, at inamin ng commander na tama si Xylo, ngunit sinabi niya na may mga pagbabago na ginawa sa estratehiya upang matiyak na gagana ito sa pagkakataong ito. Plano nilang gawing isang tuloy-tuloy na silid ng pagpatay para sa demonyong Panginoon ang kuta, kaya kailangang magsilbing depensa ang mga bayani hanggang sa mamatay sila sa proseso. Nagsalita si Venetim at nagtanong kung bakit hindi sila basta-basta makatakas matapos matagumpay na maakit ang demonyong Panginoon sa bitag sa halip na mamatay, ngunit sinabi lang ng commander na ganoon talaga dapat, at kung sino man sa kanila ang magtatangkang umalis sa kuta,
ang buong pangkat ay papatayin gamit ang mga sagradong selyo sa kanilang mga leeg. Hindi maintindihan ni Zylo kung bakit sila gagawa ng ganito kalayo para siguraduhing mamamatay ang lahat ng bayani, ngunit naalala niya ang paring iyon noon, at malamang ay may ilang paraan siya para mangyari ito dahil sa kanyang sama ng loob. Bigla na lang, masayang inanunsyo ni Venetim na siya at ang kanyang koponan ay malugod na tatanggapin ang misyon at ipagtatanggol ang kuta gamit ang kanilang buhay, ngunit mayroon siyang ilang mungkahi para mapabuti ng kaunti ang plano. Una sa lahat, sa tingin niya ay medyo kontraproduktibo na patayin ang buong koponan kung kahit isang tao ay sumubok na umalis, dahil tiyak na may isang taong gusto lang matapos ang bahagi ng namamatay sa lalong madaling panahon, at masisira nila ang buong plano. Kaya naman iminungkahi niya na ang patakaran ay papatayin lamang sila kung susubukan ng lahat na umalis sa halip na isang tao lamang. Nabanggit din niya na dahil lubos na deboto si Theorita kay Zylo, tiyak na gugustuhin itong manatili sa tabi niya, kaya tinanong niya ang commander kung ayos lang ba sa kanya yon. Sinabi ng commander na wala siyang awtoridad na magbigay ng utos sa isang diyosa, ngunit mayroon si Kivia ng awtoridad na iyon, kaya hiniling ni Venetim kay Zylo na kausapin siya para maging opisyal ito, ngunit bago umalis si Zylo, tinanong niya si Venetim kung mayroon pa siyang ibang gusto dahil susubukan niyang makipagnegosasyon sa commander. Sinabi ni Zylo na kakailanganin niya ng mas maraming sundalo at mga probisyon kung maaari, at nangako si Venetim na gagawin niya ang kanyang makakaya, tutal, mahusay naman siya sa pagkumbinsi sa mga tao. Bago nahatulan si Venetim na maging bayani, isa siyang manloloko sa pinakamataas na antas, at kakahuli lang niya. Nakagawa siya ng iba't ibang uri ng pandaraya, kabilang ang pagtatangkang ibenta ang kastilyo ng hari sa isang circo, at muntik na rin siyang makalusot, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit siya nililates dito ngayon. Ang dahilan ay ito, isang pahayagan na isinulat niya dahil gusto ng kanyang amo na gumawa siya ng kaunting pananakot sa masa. Tinalakay nito kung paano ang ilang mga nakatataas sa templo at maging ang ilang mga maharlika ay mga especially iyan na naimpluwensyahan ng demonyong si Blight na nagtatago sa anyong tao, at inamin ni Venetim na siya ang sumulat nito, ngunit gawa-gawa niya lang ang lahat, at hindi niya talaga inaasahan na seseryosohin ito ng sinuman. Pero lumabas na lahat ng isinulat niya ay totoo pala, at sapat din itong nakakakumbinsi para paniwalain ng mga tao na totoo ito. Kaya para masigurong hindi na makakapagbahagi pa ng katotohanan si Venetim, hinatulan siyang maging bayani. Sa kasalukuyan, nagawa ni Venetim na kumbansihin ang commander na sumuko sa lahat ng kanyang mga hinihingi, ngunit natigil si Venetim sa gawain na iligtas si Theorita kung sakaling malagay ito sa panganib, at kung isa sa alang-alang kung gaano kaina ang kanyang katawan, tiyak na hindi iyon magiging maganda. Sa isa pang punto, naaprubahan ang mga reinforcement na hiniling ni Zylo, at bumalik na si Save sa unit, ngunit medyo maluwag ang kanyang kontrol, kaya hindi masyadong natuwa si Dada na makatrabaho siyang muli. Samantala, nakita natin si Save sa labas na tumataya sa isang laro, at tila nanalo ang lalaking kalaban niya, ngunit tinawag siya ni Save para sa pandaraya. Tila mahusay ang paningin at pandama ni Save, kaya alam niyang tama siya tungkol sa pandaraya ng lalaking iyon. Ngunit ayaw tanggapin ng lalaki na nahuli siya at sinubukang takutin si Save na iwanan ang kanyang pera. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Save ang pagbabanta at pinutol ang kamay ng lalaki bilang parusa sa pandaraya. Pagkatapos nito, casual siyang tumayo at umalis dahil nagugutom na siya. Bago naging bayani si Sov, siya ay isang mamamatay tao na pinalaki ng order, at karaniwang gumagamit ang order ng iba't ibang taktika ng manipulasyon at torture upang gawing mga walang isip na makina ng pagpatay ang kanilang mga miyembro, ngunit si Sov ay halos walang isip na mula pa sa simula, kaya hindi talaga nagtagumpay ang kanilang mga pamamaraan sa kanya. Wala siyang tunay na konsepto ng moralidad maliban sa kanyang sarili at sa mga taong mahalaga sa kanya, kaya't naglalakad-lakad siya at pinapatay ang sinumang gusto niya tuwing inuutusan siya ng order. Ang namamahala sa paghatol kay Sov ay medyo naaawa sa kanya dahil karamihan sa kanyang mga pagpatay ay ginawa sa ilalim ng utos ng order, at alam ng kaharian kung gaano sila kalupit, ngunit kahit na ganoon, nagkasala pa rin si Sov kaya siya ay dapat parusahan. Tinanong siya ng naghatol kung natatakot siya sa maaaring mangyari dahil sa susunod na kaso dito, baka makulong siya habang buhay, at sa pinakamasamang kaso, mahatulan siya ng kamatayan. Inamin ni Sov na labis siyang natatakot,
pero alam niyang hindi makakatulong ang takot sa sitwasyong ito, kaya sinusubukan niyang mag-enjoy sa sandaling ito. Dumating noon ang isa pang sentencer at tinanong si Sov kung paano niya pinipili ang kanyang mga biktima kapag oras na para pumatay, at inamin ni Sov na kadalasang inuutusan siyang pumatay ng isang tao, pero kadalasang, pagkatapos mapanood ang kanyang target ng ilang sandali, nagsisimula na siyang maatik. Sa puntong iyon, makakaramdam siya ng sama ng loob kung papatayin niya ang tao, kaya sa halip ay papatayin na lang niya ang isang taong walang kaugnayan at tapos na ang araw. Ang hukom ay nakikinig ng mabuti at may ngiti sa kanyang mukha. Sinabi niya kay Sov na ang kapalaran tulad ng kamatayan ay masyadong magaan para sa isang katulad niya. Nang marinig ito, medyo nataranta si Sov dahil ayaw niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng mas masahol pa sa kamatayan, kaya't nagsimula siyang magtanong kung maaari bang tanggapin na lang niya ang parusang kamatayan at tapos na ang araw, pero huli na dahil sinabi ng pangalawang hukom na siya ay paparusahan na maging isang bayani. Balik sa kasalukuyan, naglalakad ang grupo patungo sa lugar ng kanilang huling laban, ngunit habang mas gusto ng iba na maglakad ng tahimik, si Sov ay nandito na naman at ikinukwento ang kanyang kwento sa ikapitong pagkakataon na. Isang milagro na hindi pa siya nawawala ng bait sa dami ng beses na siya'y namatay, pero sa totoo lang, hindi naman siya ganoon kamatalino mula't simula. Tumingon si Zylo kay Sov at sinabi niyang tumahimik siya bago pa siya lagyan ng pangsakal. Isa sa maraming kapintasan ni Sov, bukod sa kanyang kamangmangan, ay ang katotohanang literal na hindi niya alam kung kailan titigil sa pagsasalita, kaya't ayaw na ayaw ni Dada at ng iba pa na makatrabaho siya. Gayunpaman, tila malaki ang paggalang ni Sov kay Zylo, kaya ginagawa niya ang kanyang makakaya upang sundin ang mga utos ni Zylo at hindi siya magalit. Habang sila'y sumusulong, hindi nagtagal ay nakita ng grupo ang demonyong Panginoon na kanilang haharapin, at mas malapit ito kaysa sa kanilang inaasahan. Sa bilis na ito, aabot ang bagay na iyon sa kuta bago magtakip silim, kaya kailangan nilang maghanda para sa labanan. Tinanong ni Zylo si Kivio kung ilan ang mga sundalo nila, at sinabi niya na mayroong mga 50 mapagkakatiwalaang sundalo na maaari nilang gamitin, pero hindi iniisip ni Zylo na sapat na yon. Sa kabutihang palad, nakapag-recruit si Venetim ng ilang bilanggo upang tumulong sa misyon, ngunit nag-aalala si Kivia dahil hindi niya natatandaan na may mga bilanggo na bahagi ng misyon. Ipinaliwanag ni Zylo na halos pinagsuhulan ni Venetim ang ilang tao upang makontrol ang ilang mga bilanggo sa death row, at dahil papatayin na rin sila, malaya si Venetim na gawin ang anumang gusto niya sa kanila. Dahil dito, napansin ni Dada na may ilang demonyo na tumatakbo sa unahan ng iba pang mga demonyo, at inisip ni Sov na maaaring sila ang mga scout ng demonyo, kaya tumingin siya at nakilala ang ilang mga demonyong aso sa gubat. Nagulat si Kivio na nakita ni Sov ang mga demonyo na napakalayo ng hindi gumagamit ng teleskopyo, ngunit sinabi ni Zylo sa kanya na normal lang ito para kay Sov dahil ang kanyang paningin ay higit pa sa kakayahan ng tao. Tinanong ni Zylo si Sov kung kaya ba niyang pabagsakin ang mga ito mula dito, at pumayag si Sov na subukan, pero sinabi niyang hindi siya makapagbibigay ng garantiya na tatamaan niya ang kanyang target. Sov ay kinuha ang kanyang espesyal na mahiwagang sibat at tinutok ito sa aso bago siya magpapaputok at pinasabog ang ulo nito. Talagang ipinagmamalaki ni Sov ang kanyang sarili dahil nakakuha siya ng direktang tama, pero pinaalalahanan siya ni Dada na marami pang mga aso ang kailangang asikasuhin, kaya kailangan niyang manatiling nakatuon. Tinanong ni Kivia si Zylo kung okay lang talaga na ipaubaya ito sa dalawang iyon, at sinabi ni Zylo na hindi naman dapat magkaroon ng problema dahil napakahusay ng kasanayan ni Sov sa pagbaril na literal niyang hindi pa nakitang nagkamali sa pagpindot ng baril ang lalaki. Medyo kumpiyansa siya na kayang patayin ni Sov ang karamihan sa mga scout, kaya ang natitira na lang ay ang mag-set up ng mga bitag. Nagulat si Kivio na napakakalmado ni Zylo kahit na ito ay isang taunang laban, pero sinabi niya na ayaw lang niyang bigyan ng kasiyahan ang mga nakatataas na tumitingin sa kanya nang may paghamak na makita siyang mamatay. At saka, kailangan niyang magtagumpay dito para patunayan ang kapakinabangan ni Theorid, kung hindi, siya ay madidiskaril sooner or later. Maraming chismis si Kivio tungkol kay Zylo, karamihan ay tungkol sa labis niyang pagnanasa sa kaluwalhatian na inilalagay niya sa panganib ang kanyang mga kasama, ngunit mukhang mali ang mga chismis. Tumatawa si Zylo at tinanong kung si Kivia ay isang maharlika dahil sila lamang ang nagkalat ng ganitong mga chismis tungkol sa kanya, ngunit sinabi ni Kivia na hindi siya maharlika.
Diretso siyang hindi naniwala dahil walang paraan na papayagan ng mga nakatataas na maging komandante ng kabalyero ang isang karaniwang tao, pero hindi naman sinabi ni Kivia na siya ay isang karaniwang tao. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ama ay ang mataas na pari ng simbahan, at nagulat si Zylo nang marinig ito dahil ang mataas na pari ay halos pinakamataas na opisyal sa loob ng simbahan. Kaya talagang mahalaga siya. Sinabi ni Save kay Zylo na tapos na siya sa pakikitungo sa mga aso, kaya sinabi ni Zylo sa kanya at kay Dada na maghintay dito habang siya ay pupunta upang asikasuhin ang ibang negosyo. Pagkatapos, nagpunta sina Zylo at Kivia pabalik sa kuta, at habang papalapit sila sa gate, nakatagpo nila ang commander ng ika-9 na orden ng mga kabalyero at ang kanyang diyosa, si Pelmeri. Nagulat si Horde na balak ni Kivia na manatili sa kuta sa halip na iwanan na lang ang mga hinatulang bayani na mamatay. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagtitiwala ng labis sa kanila, at iniisip niyang isang hanggal na desisyon ito, pero nananalangin pa rin siya para sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, wala siyang ibang nararamdaman kundi paghamak kay Zylo at sinabihan si Pelmeri na lumayo sa kanya dahil hindi mo alam kung kailan siya magpapasya na pumatay ng isa pang diyosa. Nakakainis ito kay Zylo, pero alam niyang walang patutunguhan ang pagtatalo, kaya pinili niyang kalimutan na lang ito. Bago pa makapagsalita ng iba, nagsalita si Pelmeri at tinanong si Horde kung sa tingin niya ay naging kapaki-pakinabang siya sa nakaraang misyon. Sinabi ni Horde na siya ay talagang perpekto at hinaplos ang kanyang ulo bilang gantimpala. Pero ngayon na wala nang natitirang gawain para sa kanya dito, sinabi niya sa mga miyembro ng kanyang koponan na maghanda ng umalis, at lahat sila ay dumaan kay Zylo at Kivia. Si Zylo at Kivia ay pumasok sa kuta, kung saan inihanda ang napakaraming bar aisles ng alak. Tinanong ni Save kung para saan ang lahat ng alak, kaya ipinaliwanag ni Zylo na papasabugan nila ito lahat pagdating ng mga demonyo, at pagkatapos noon, paulit-ulit na papakuluan ni Pelmeri ang demonyong Panginoon hanggang sa mamatay ito. Napagtanto ni Save na halos nangangahulugan ito na mapipilitan silang mamatay, at nakakainis siya na ginagamit siya bilang tao-tauhan. Kaya nagpasya siyang ilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng ganap na legal na pagdepensa sa sarili. Pinukaw niya ang isa sa mga kalapit na kabalyero para makipag-away sa kanya, at sa sandaling hinawakan ng kabalyero si Save, inilabas niya ang kanyang kutsilyo at handang hiwain ang lalamunan ng lalaki. Pero sa kabutihang palad, naagapan ni Zylo si Save sa tamang oras, at isa sa mga kaibigan ng lalaki ang lumapit para hilahin siya palayo, kaya walang masamang nangyari, pero pwedeng naging magulo ito. Tinanong ni Zylo si Save kung ano ang nasa isip niya, at ipinaliwanag ni Save na gusto lang niyang ilabas ang kanyang pagkabigo ng kaunti. Parang pagyuyugyug ng bato kapag naiinis ka, pero pinaalalahanan siya ni Zylo na hindi pareho ang tao at bato. Dumating si Tireta, at galit na galit siya na umalis si Zylo para mag-recon nang hindi siya sinama. Naiinis din siya dahil nakasalubong niya ang diyosa ng 9th unit kanina, at nalaman niyang nakakakuha si Pelmeri ng 7 headpat bawat araw, samantalang siya. Wala pang isang beses na nakapagbigay ng headpat si Zylo mula nang siya'y magising. Sinimulan niyang makipag-ayos para sa kahit 3 pats kada araw mula kay Zylo, pero siya ay patuloy na binabalewala ito, na nagpasiklab kay Tireta. Dahil dito, may isang gwardya na dumating upang ipaalam kay Kivia na may grupo ng mga lalaki na dumating sa likurang gate, at mukhang lahat sila ay naghahanap kay Zylo. Hindi naiintindihan ni Zylo kung ano ang nangyayari dahil hindi niya maisip na may sinuman na maghahanap sa kanya dito, ngunit nang pumunta siya upang salubungin ang mga lalaki, napagtanto niya na sila ang mga Monero na nailigtas niya mula sa mga kuweba. Sinabi nila sa kanya na gusto nilang tumulong sa anumang paraan na kanilang makakaya, ngunit ayaw tanggapin ni Zylo ang kanilang tulong dahil ayaw niyang ilagay sila sa panganib. Sinabi niya sa kanila na bumalik na lang sila sa kanilang mga pamilya bago pa mahuli ang lahat, pero ipinaliwanag ng mga lalaki na hindi sila narito dahil lamang sa utang na loob. Matapos mahawahan ang minahan, nagdusa ang kanilang nayon ng malaking pagkawala, at kung mabibigo ang misyon na ito, mangyayari na naman ang parehong bagay, kaya gusto nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang makatulong. Muli sanang tatanggihan ni Zylo ang mga ito. Ngunit biglang dumating si King at masiglang tinanggap ang tulong ng mga Monero. Sinubukan ni Zylo na pigilan siya sa paggawa ng ganitong padalos-dalos na desisyon dahil hindi naman angkop ang mga tao na ito para sa labanan,
ngunit wala namang balak si King na isakripisyo sila sa digmaan. Sa halip, may mas epektibong paraan siya para matulungan sila. Ipinaliwanag niya na kahit na ang mga banal na selyo ay komplikado, basta't gumawa siya ng isang plano na susundin nila, dapat kayang mag-ukit ng mga Monero ng maraming selyo hanggat kinakailangan upang mapalakas ang depensa ng kuta. Tubos na motibado ang mga lalaki ni Haring, kaya nagpasya si Zylo na hayaan muna silang gawin ang gusto nila. Ilang oras ang lumipas, natapos na ang lahat ng paghahanda para sa labanan, kaya't nagtipon-tipon ang lahat upang muling suriin ang mga detalye ng plano sa huling pagkakataon. Si Tatsuya ang in charge sa pagsasara ng mga underground passages, at si Save ang magiging tagapangalaga sa likurang pasukan ng kuta kasama ang mga bagong recruit mula sa bilangguan, habang si King naman ang magiging taga-suporta sa mga sniper kasama ang mga Monero. Tungkol naman sa gagawin ni Zylo, ang orihinal na opisyal na plano na pasabugan ang lugar na ito at lasunin ang Demon Lord ay isang hatol ng kamatayan para sa kanilang lahat, kaya't balak ni Zylo na kunin ang inisyatiba at gamitin ang mga bitag na inilatag niya kanina upang patayin ang Demon Lord bago ito makarating sa kuta. Makaraan ng kaunti, nakipagkita si Zylo sa mga na-recruit na mga bilanggo sa death row at sinubukang ipaliwanag ang plano sa kanila, ngunit na-offend sila sa ideya ng pagsunod sa mga utos ng isang bayani, kaya isa sa kanila ang hinawakan si Gylo sa damit. Sa kasamaang palad, iyon ay isang maling desisyon, dahil sa sandaling hinawakan ng lalaki si Gylo, pinaputukan ni Save ang isang ganap na ibang lalaki sa likod na abala sa kanyang sariling gawain. Lahat ng mga preso ay nagulat at tinanong kung bakit hindi na lang pinatay ni Save yung lalaking nagdudulot ng gulo, kaya ipinaliwanag niya na mukhang malakas ang malaking lalaki at kayang gumawa ng maraming trabaho, kaya sayang lang kung papatayin pa siya. Lumapit si Zylo kay Save at pinagsabihan siya laban sa pader, dahil kahit na hindi niya maikakaila na epektibo ito para mapansin nila, binalaan niya si Save na huwag na itong ulitin at umalis. At doon napagtanto ng mga bilanggo na ang pakikinig kay Zylo ang maaaring maging pinakamagandang pagkakataon nila para mabuhay dito. Tinawag si Zylo sa isang pulong kasama si Venetim, dahil kamakailan lang ay nakatanggap si Venetim ng isang liham na nakapangalan sa kanya. Gayunpaman, agad na sinabi ni Zylo kay Venetim na sunugin ang liham sa sandaling makilala niya ang selyo nito, ngunit sinabi ni Venetim na pakiusap na pakinggan siya. Ang liham ay mula kay Frenzy Mastobold, ng pamilyang Mastobold, at sa hindi malamang dahilan ay nag-aalok silang magpahiram ng isang hukbo upang tumulong sa pagtatanggol ng kuta. Gusto sanang tanggapin ni Venetim ang alok dahil makabuluhang mapapataas nito ang kanilang tsansa na manalo, pero ayaw ni Zylo sa Frenzy, kaya tumanggi siya. Walang magagawa si Venetim para kumbonsihin si Zylo, kaya nagpasya siyang magpalit ng paksa at tinanong si Zylo kung naniniwala siya sa mga teoryang konspiratibo. Tinanong ni Zylo kung tungkol ba siya sa kakaibang artikulo ng balita na inilathala niya ilang taon na ang nakalipas tungkol sa mga taga-samba sa demonyo sa mga nakatataas, dahil halatang peke ito, at nakikita ni Venetim kung bakit hindi siya maniniwala dito. Pero tinanong niya kung ano ang gagawin ni Zylo kung totoo na may mga taga-samba sa demonyo na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena para siguraduhing matalo ang sangkatauhan sa digmaan. Pagkatapos ng lahat, ipapaliwanag nito ang lahat ng hindi makatuwiran at babong desisyon na ginagawa ng mga nasa itaas kamakailan, at ngayon na talagang pinag-iisipan ito ni Zylo, tila talagang kainahinala. Habang lumalapit ang gabi, ang hukbo ng mga demonyo ay papalapit sa kastilyo, kaya inihahanda nila ang kanilang mga depensa sa hari at nagsimulang magbato ang mga Monero sa kabalyerang demonyo. Matapos maasikaso ang unang alon, inactivate nila ang mga pader na may mga sagradong selyo upang mapanatili ang iba pang mga demonyo sa malayo, at kapag malinaw na ang paligid, umusad ang unit ni Kibyo upang harapin ang mga demonyo ng harapan. Lahat ay ayon sa plano sa simula, ngunit biglang may nakita si Zylo na hindi niya inaasahang makita dito. May isang grupo ng mga tao na nakasakay sa mga demonyong kabayo, at nagpasimula silang maghagis ng mga nagliliyab na palaso sa kuta. Nang marinig na ang kuta ay puno ng madaling magliyab na alak, lahat ay nagmamadaling patayin ang apoy, at ang kaguluhan na iyon ay nagbigay daan sa ilang mga demonyong kabayo na makalusot sa harapang pintuan. At sa ganitong takbo ng mga pangyayari, ilang sandali na lang at lahat sila ay mawawala na. Tinanong ni Teorita kung nahawaan ng blight ang mga taong iyon. Pero sa nakikita ni Zylo, mukhang hindi iyon ang kaso.
Ang mga taong ito ay tila normal pa rin, ngunit pinili nilang makipagsabuatan sa mga demonyo sa halip na sa sangkatauhan. Gayunpaman, para mangyari iyon, nangangahulugan ito na may mga demonyo na kayang makipag-usap sa mga tao at kumbonsihin silang lumipat ng panig, na isang nakakatakot na kaisipan. Si Theorita ay medyo nabigla sa revelasyong ito dahil ayon sa kanyang kalikasan bilang isang diyosa, hindi siya makakasakit sa mga ordinaryong tao sa labanan, kahit na sila ay nagtatrabaho kasama ang mga demonyo, ngunit si Xylo ay alam na ang limitasyong iyon, at alam niya kung paano ito haharapin. Bago siya gumawa ng hakbang, kinontak niya si Kivia sa radyo at tinanong siya kung may ideya siya kung sino ang mga taong iyon, pero wala rin siyang alam tulad ng lahat dito. Ang tanging alam niya ay ang mga lalaking iyon ay maaaring mula sa pribadong hukbo ng isang maharlika, dahil tila napakahusay nila sa pagbaril mula sa kabayo. Pero bukod doon, nata, ang mga tao ay mabilis na umatras, at abala pa rin ang unit ni Kivia, kaya hindi nila mahabol ang mga ito. Kaya't ginamit ni Xylo ang kanyang teleskopyo upang subaybayan kung saan sila pupunta, at napagtanto niyang diretso sila patungo sa ilalim ng lupa na daanan. Sa kabutihang palad, ipinadala ni Xylo si Tatsuya doon kasama ang ilang mga kabalyero upang bantayan ang pasukan, at narito rin si Venetim, pero sa totoo lang, hindi siya gaanong makakatulong. Sa ibabaw, sinabi ni Tov kay King na dapat siyang umatras na dahil hindi na magtatagal ang harapang pinto, pero tumanggi siya dahil kung umatras siya, wala nang mag-uudyok sa kanyang mga tao. Inutusan niya ang lahat na ihanda ang mga mahika na kanyon para sa isang pag-atake, kaya't lahat sila ay nagmamadaling naglolod ng artillery, at nang ibinigay ni King ang utos na magpapaputok, binombordahan ang mga demonyo. Ang mga kanyon ay nagdulot ng malaking pinsala, ngunit ang katumpakan ng mga tao ni Haring ay hindi gaanong maganda, kaya't sinabi niya sa kanila na mag-reload at maghanda na muling magpapaputok. Ngunit sa kasamaang palad, ang hukbo ng mga demonyo ay umuusad ng mas mabilis kaysa sa inaasahan nila, at kung walang gagawin, maaabutan sila bago pa man sila makapag-reload. Hindi pwedeng mangyari iyon, kaya tinawag ni King si Xylo para sumali sa laban at pigilan ang mga demonyo. Naiintindihan ni Xylo ang sitwasyon at sinabi kay Tiarita na sila na ang susunod na lalaban, pero bago nila gawin iyon, may nais siyang sabihin dito. Simula nang magkakilala sila, palaging sinasabi ni Xylo sa kanya na huwag ipahamak ang kanyang buhay para sa kapakanan ng iba, ngunit wala siyang problema na gawin ito para sa kanyang sarili. Sinubukan ni Xylo na ipagtanggol na hindi ito magiging problema kung mamatay siya, dahil kayang buhayin siya muli ng simbahan, ngunit kumbinsido si Tiarita na kahit hindi siya maibalik sa buhay, handa pa rin siyang isakripisyo ang kanyang buhay, dahil tulad niya, nakikita niya ang layunin sa pamumuhay para sa kapakanan ng iba, at kapag sinabi niyang ayaw niya ang ugaling mapag-pleasing ng mga diyosa, dahil sa kaibuturan, ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sarili. Gusto sanang sumagot ni Xylo pero wala siyang maisip na sasabihin dahil alam niyang tama si Tiarita, pero bigla niyang nakita ang Demon Lord sa abot tanaw, kaya pinutol niya ang usapan at sinabi kay Tiarita na oras na para magtrabaho sila. Samantala, sa daanan, papalapit na ang mga tao na nakikipag-alyansa sa demonyo sa depensang koponan, at nagsisimula ng magpanik ang mga sundalo dahil masyado silang marami para matalo ng kakaunting bilang. Gayunpaman, si Tatsuya ay naglakad ng walang pakialam papunta sa harapan at naglabas ng isang sigaw ng digmaan na nakabibingi bago pinugutan ng ulo ang isa sa mga tao. Sobrang bilis na hindi man lang nakita ng iba kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay sinimulan niyang wasakin ang mga tao, at nang mapagtanto ng mga kabalyero na dati natatakot na sila ay nasa likuran ni Tatsuya, nagkaroon sila ng lakas ng loob na magpapaputok sa mga natitirang umaatake hanggang sa ganap na malinis ang daanan, at habang lahat sila ay natutuwa na buhay pa, natatakot din sila sa kakayahan ni Tatsuya. Sa bahagi ni Xylo at Tiarita, sa wakas ay nakita na nila ang Demon Lord, kaya oras na para sila ay umatake. Gusto ni Xylo na mapanatili ang lakas ni Tiarita, kaya pinili niyang umiwas sa halip na makipaglaban ng harapan dito. Naiintindihan ni Tiarita ang plano at gumawa siya ng espada para kay Xylo, na agad niyang itinapon sa pinakamalapit na halimaw, na nagdulot ng malaking pagsabog. Si Tiarita ay talagang naging magaling sa paghuhula kung ano ang kakailanganin ni Xylo, kaya ng 3 halimaw na palaka ang sumubok na lumapit sa kanila,
agad siyang naglikha ng sapat na mga espada para kay Xylo na mapuksa ang mga ito nang hindi na kailangang magsalita pa. Gayunpaman, masyadong maraming halimaw sa lugar na ito, at ayaw ni Xylo na patuloy na mag-aksaya ng enerhiya sa pagpapasabog sa mga ito, kaya hinawakan niya si Tiarita at naghanda na tumalon palayo. Gayunpaman, bago pa man siya makaalis sa lupa, biglang nahawakan ng isang demonyadong uod ang kanyang paa, na nagpatigil sa kanya sa lugar na iyon. Nag-alok si Tiarita na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang palayain siya kaagad, ngunit sinabi ni Xylo na huminto siya dahil kailangan niyang mag-ipon ng lakas upang talunin si Iblis. Bagaman hindi maganda ang sitwasyon dahil papalapit na ang mga demonyo sa kinaroroonan ni Xylo, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa gitna ng tila walang pag-asa, narinig ng mga demonyo ang tunog ng isang maliit na hukbo na papalapit sa kabayo, at iyon ang nagbigay pansin sa kanila ng sapat na panahon para makawala si Xylo mula sa grupo ng mga ood at tumalon palayo kasama si Tiarita sa kanyang mga balikat. Habang lumilipad sila patungo kay Iblis, tinanong ni Tiarita si Xylo kung alam niya kung kanino pagmamayari ang hukbong iyon at kung bakit sila narito. Ngunit kahit na alam ni Xylo kung sino ang mga taong iyon, hindi siya masaya na makita sila. Pagbagsak niya, tinawagan niya si Venetim upang humingi ng paliwanag, dahil tahasang sinabi niya rito na huwag tumanggap ng tulong mula sa mga taong iyon. Alam ni Venetim na galit si Xylo ngayon, pero desperado silang kailangan ng mga reinforcements, at sa totoo lang, bahagyang may kasalanan dito si Xylo dahil siya ang pumili na magtiwala sa isang manloloko na sundin ang mga utos. Wala nang magagawa si Xylo tungkol dito ngayon, kaya't nagtuon na lang siya sa pag-aalaga ng kanyang mga sugat para makabalik sa laban sa lalong madaling panahon. Ngunit sa kalagitnaan nito, tumawag si Dada at mukhang labis na natatakot. Tumingin si Xylo at nakita niyang hinahabol si Dada ng isang grupo ng mga bayaran, at hindi niya maintindihan kung paano nangyari ito dahil inutusan niya si Dada na kumuha ng mga bayaran. Pinapaalala ni Dada kay Xylo na ang mga tagubili niya ay magnakaw ng kaunting pera, at pagkatapos ay gamitin ang perang iyon para kumuha ng mga mersenaryo upang ipagtanggol ang kuta, ngunit naisip niyang mas magiging epektibo kung magnanakaw na lang siya ng pera mula sa mga mersenaryo mismo. Gayunpaman, talagang hindi nagustuhan ng mga bayaran iyon. Galit si Xylo na sobrang nagkamali si Dada, pero kung wala ng iba, ang daming tao sa labanan ay nalilito ang Demon Lord ng sapat para makagawa ng pagkakataon para kay Xylo at Tiarita, kaya balak niyang sulitin ito. Habang abala pa rin ang Demon Lord, tumalon si Xylo sa ibabaw nito, at nang nasa tamang posisyon na sila ni Tiarita, ginamit ni Tiarita ang kanyang kapangyarihan upang magpatawag ng isang higanteng espada na tatusok sa katawan ng Demon Lord. Hindi sapat ang espada para patayin ang Demon Lord, pero ayos lang yun dahil ang layunin dito ay makuha lamang ang kanyang atensyon. Ilang sandali ang lumipas, pumasok sina Xylo at Tiarita sa kagubatan kung saan ilang mga magic device ang inihanda at inilibing ng maaga. Inilunsad ni Xylo ang lahat ng ito bago pa dumating ang Demon Lord, at habang ito ay sumugod sa kanya, nahulog ito ng mukha sa bitag. Isang sinkhole ang lumitaw sa ilalim ng Demon Lord bilang resulta, at dahil sa paglubog ng lupa, hindi ito makaalis sa butas, kaya habang nakadikit ito sa lugar, nagpatuloy si Tiarita na magpatawag ng ilang higanteng espada sa ibabaw nito. Habang tumatagos ang mga espada ni Tiarita sa katawan ng Demon Lord, sinubukan nitong pigilan ang mga ito sa pamamagitan ng pagdumi sa mga talim, ngunit pinigilan niya ito at pinilit na ipasok ang mga espada, na nagdulot ng malaking pinsala sa Demon Lord. Sa pagtatapos ng kanyang atake, ang Demon Lord ay nakahiga ng walang kagalaw-galaw sa ilalim ng hukay, at halatang pagod na pagod si Tiarita, kaya sinabi ni Xylo na magpahinga siya dito ng 1 minuto habang pupuntahan niya ang Poison Goddess para tapusin ang Demon Lord. Sinasabi niya na talagang naiinis siya sa katotohanan na ang mga nakatataas ay nagplano na isakripisyo sila kasama ang kuta kahit na napakadali lang talunin ang Demon Lord. Oo, buhay pa ito. Pero sa mga ganitong kalubang sugat, wala nang paraan na makagalaw pa ito. Tama ang pagsusuri ni Xylo sa sitwasyon, ngunit hindi niya naisip na ang Demon Lord ay kayang paghiwalayin ang sarili mula sa pangunahing katawan nito, kaya nang magbukas ang isang bagong mata, nagpalabas ito ng 12-12 ng mga pangil sa hangin. Binalaan ni Xylo si Tiarita na tumakbo sa kanlungan kaagad, ngunit hindi siya nakapag-react ng tama kaya napilitang tumakbo si Xylo para protektahan siya,
at nagresulta ito sa pagkuha niya ng isang spike sa likod. Samantala, ang Demon Lord ay naghahanda na muling umatake. Masama ang sitwasyon dito, pero mas masahol pa sa kuta, dahil halos ganap na itong nilamon ng apoy at pinasok ng mga halimaw. Inutusan ng hari ang lahat na umatras agad dahil ayaw niyang madagdagan pa ang mga nasawi, pero hindi talaga opsyon ang paglikas ngayon dahil ang tanging daanan ng pagtakas ay kasalukuyang pinupuno ng mga demonyo. Balik tayo kay Xylo at Theorita. Si Theorita ay nagmadaling lumapit kay Xylo upang tingnan kung ayos lang siya, ngunit sinabi lang niya sa kanya na umalis na habang kaya pa niya. Maaaring gusto pa niyang lumaban pero alam niyang nasa hangganan na siya, at kung gagamitin pa niya ang kanyang kapangyarihan, maaaring magkaroon ito ng malubhang epekto. Aaminin niya na tama siya kanina nang sinabi niyang natatagpuan niya ang layunin sa pagiging kapaki-pakinabang sa iba. Gusto niyang manalo sa mga laban, gusto niyang isipin ng mga tao na cool siya, gusto niyang makapag-farm ng aura, at kahit alam niyang ang kanyang mga hangarin ay makasarili at hanggal, pinipili pa rin niyang sundin ang mga ito, pero ayaw niyang isama siya sa kanyang pagbagsak. Tumayo si Theorita sa tabi ni Xylo at sinabi sa kanya na kahit ano pa man ang kanyang nararamdaman, lalaban siya sa kanyang tabi anuman ang mangyari, dahil sa huli, siya ang kanyang makapangyarihang Diyosa. Sinabi niya sa kanya na kung talagang gusto niyang mabuhay siya, ang kailangan lang niyang gawin ay siguraduhing manalo sila, at mukhang okay lang kay Xylo iyon kaya sinabi niya sa kanya na maghanda para manalo sa laban na ito kahit ano paman. Habang nagiging mas maliit at lumilipad ang Demon Lord, inalis ni Theorita ang kanyang kapa at sinabi kay Xylo na gagawan siya nito ng espesyal na espada. Tinanong ni Xylo kung magiging sapat ang lakas ng espada para talunin ang halos di mamatay na halimaw, kaya ipinaliwanag niya na malapit na niyang tawagin ang isang banal na espada at halos wala nang makakawasak dito, pero hindi niya kayang pahabain ang buhay nito kaya mas mabuting huwag siyang palampasin. Sinubukan ng Demon Lord na gamitin ang mga tentakulo nito para pigilan si Xylo at nagtagumpay itong tusukin siya sa dibdib, pero dahil sa ilang apoy mula kay Dada at Solve, nakuha ni Xylo ang banal na espada at habang sinisingil siya ng Demon Lord, hinayaan niyang kagatin nito ang kanyang braso bilang pain bago tusukin ito sa mata gamit ang banal na espada. Naalala niya na sinabi ni Theorita na walang bagay na hindi kayang sirain ng Tayback na ito at habang piniikot niya ang talon sa loob ng demonyong Panginoon, agad itong naglaho, halos parang hindi ito kailanman umiral. Ang banal na espada ay mabilis na nagiging alikabok at ang pagkapagod ni Theorita ay umabot sa kanya, dahilan upang siya'y matamba at nahuli siya ni Xylo, ngunit hindi rin siya maganda ang pakiramdam, kaya siya'y nahimatay din. Sa susunod na pagbukas ni Xylo ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang ospital na may isang miyembro ng simbahan na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Wala siyang ideya kung sino itong lalaking ito. Sabi ng lalaki, naglaan siya ng malaking pagsisikap para ayusin si Xylo ng sapat upang hindi na ito kailangan pang dalhin sa repair shop. Sinabi ni Xylo sa lalaki na umalis na siya dahil hindi siya nagtitiwala sa mga tao mula sa simbahan at pumayag ito. Pero bago siya umalis, ipinaalam niya kay Xylo na hindi napapansin ang kanyang mga pagsisikap. Maraming sibilyan at kahit ilang mataas na opisyal ang nagsimula nang makita siya sa positibong paraan kamakailan at natutuwa si Xylo na makilala, pero ayaw ni Xylo na makatanggap ng papuri mula sa simbahan kaya sinabi niya muli sa lalaki na umalis na, pero sinabi ng lalaki na may isa pang bagay siyang gustong sabihin bago siya umalis. Binalaan niya si Xylo na mag-ingat na huwag masyadong sumuway sa mga utos mula ngayon dahil may ilang mataas na ranggo na maharlika na galit sa tagumpay ni Xylo sa pagpapatalsik ng mga Demon Lord. Sila ay bahagi ng isang pangkat na tinatawag na Demon Blight Coexistors, at ang pangalan ay medyo halata, kaya't iniwan niya kay Xylo ang desisyon kung ano ang gagawin niya sa impormasyong iyon. Pagkatapos umalis ng lalaki, pumasok si Theorita sa silid upang tingnan si Xylo at sa isang sandali, nag-flashback si Xylo sa kung paano kumilos si Sinerva sa parehong paraan. Napansin ni Theorita ang hitsura ng labis na pagkabigla sa kanyang mukha at nag-alala siya na baka nakalimutan siya ni Xylo dahil sa kanyang mga sugat, ngunit hinaplos niya ang kanyang ulo at sinabi na hindi niya siya kailanman makakalimutan. Ito ang katapusan ng episode 6, mag-subscribe para hindi mamiss ang susunod na bahagi.